Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2971-2980. Blood Beast Group. Walang duda na ang hayop na nakita niya ay ang alien Blood Beast na binanggit ni Shen Nong Yuming. Ito ay produkto ng malaking pagbabago sa mundo ng mga Diyos, at isa rin itong mutated na masamang nilalang pagkatapos na ang Ghost War Spirit ang pumalit sa katawan. Ito ay isang malaking hayop. Naramdaman ni Yang Yiyo na ibang-iba ang aura mula sa malayo. Iba talaga ang aswang na may dala sa maltong walang dala. Hindi katakataka na ang mga Ghost War Spirit din ang pumalit sa katawan noon. Ngayon naiintindihan ko na. Ito. Sinasabing higit sa 20 Heavenly Dao Rule level strongmen mula sa Renhuang Island ang hindi nagtanggal ng ganong Blood Beast, na sapat na upang ipakita na ang Blood Beast ay makapangyarihan. Orihinal na gustong tumulong ni Yang Yiyo, ngunit hindi siya nagmamadali sa oras na ito. Dahil ang mga tao sa Renhuang Island ay tila walang nasawi. Sa paghusga mula sa sitwasyon, mayroon pa rin silang kalamangan, at ang hayop na ito ng dugo ay aalisin sa lalong madaling panahon. Nais niyang magtago sa isang tabi at manood, iniisip na maaari rin niyang bigyang pansin ang lakas ng dugong hayop, o alamin kung mayroong anumang mga kahinaan, upang makasigurado silang haharapin ang iba pang mga hayop na may dugo kapag nakasalubong nila sila. Ang mga tao mula sa Human Emperor Island ay nagpahayag ng kanilang ayaw na makisali sa ibang mga puwersa sa huling pagkikita nila, o ang tinutukoy nila ay ang mga puwersa tulad ng Divine Realm Dao Palace. Ngayon ay may mga tao mula sa angka ng Shenlong sa paligid niya, at natatakot siya na hindi pagkakaunawaan kung siya ay padalos-dalos. Gusto man niyang tumulong sa mga tao, hindi ito ang kasalukuyang sitwasyon. Pagbibigay. Ang napapanahong tulong ay isang pabor, at ang pagdaragdag ng icing sa cake ay higit sa isang ngiti. Hindi siya tanga. Brother yun, hintayin natin, paano ang pagpunta para makakuha ng hangin sa taglagas mamaya? Sa oras na ito, si Shen Nong Yuming ay nagsasalita sa kanyang tainga, na may ngiti sa kanyang tono. Malinaw na kinilala rin ni Shen Nong Yuming ang mga tao mula sa Human Emperor Island. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit? Kilala sila ni Kuya Yuming. Hindi alam ni Shen Nong Yuming ang relasyon ni Yang Yiyo kay Foxy, ang emperador ng Renhuang Island. Ngumiti siya at sinabi, syempre kilala ko sila. Sila ay isang bangkos ng mabaho at matitigas na bato sa Renhuang Island. Sila ay hindi sumusuko at nabibilang kay Foxy, ang emperador ng Renhuang. Syempre, tinatawag nila siyang Foxy, ang emperador ng Diyos. Ngunit alam ng lahat ng ating pangunahing puwersa na siya ang emperador ng Renhuang. Mula pa noong emperador ng clan ang lumilipad na emperador ng Qian. Renhuang. Ngunit muli, ang emperador ng Renhuang ay talagang isang figure. Nabalitaan na ang kanyang paglilinang ay malalim, na isang hakbang lamang sa likod ng paglilinang ng unang emperador ng mundo ng Diyos ng bundok. Ngunit siya ay masyadong mayabang at kakaunti ang mga kaibigan. Inimbitahan din ng mga pangunahing puwersa ng Avenue Hall si Foxy, ang emperador ng Renhuang, ngunit hindi niya sila pinansin, kaya walang interesado sa kanya. Matapos makinig kay Shen Nong Yuming, naunawaan ni Yang Yiyo na si Foxy, ang emperador ng Renhuang Island, ay walang pakialam sa mga pangunahing puwersa sa mundo ng Diyos, kaya hindi nagustuhan ng mga pangunahing puwersa sa mundo ng Diyos ang mga tao ng Renhuang Island. Hindi nakakagulat na sinabi ni Shen Nong Yuming na gusto niyang mangolekta ng pera. Haha, nakakatuwa. Ngunit talagang imposible para sa kanya na dein ang mga tao ng Human Emperor Foxy. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Shen Nong Yuming at sinabing, Brother Yuming, makinig kang mabuti. May koneksyon sa pagitan ko at ng Human Emperor Foxy. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang pinapayagang manloko sa mga tao ng Human Emperor Island, kung hindi, sila ay magiging kaaway ko. Naiintindihan mo ba? Napahiya si Shen Nong Yuming. Ngunit ang matandang ito ay isang matalinong tao, at natawa siya at sinabing, nagbibiro lang ako. Sa totoo lang, may paghanga din ako sa Human Emperor Foxy. Ang Human Emperor Foxy ay isa ring malaking figure sa buong God Realm. Paano ko madaya ang mga tao ng Human Emperor Island? Hindi ko gagawin, talagang hindi. Mabuti naman, manood tayo ng palabas, nakangiting sabi ni Yang. Nagpatuloy ang labanan sa field. Hindi ito gaanong naiiba sa inaasahan ni Yang Yiyo. Sa ilalim ng pagkubkob ng isang grupo ng mga tao mula sa Human Emperor Island, ang hayop na may dugo ay unti-unting nagpakita ng kawalan. May narinig akong sumigaw kanina na ang hina ng Blood Beast ay nasa mata. Ngayon na ang isang grupo ng mga tao ay umatake sa mga mata ng dugong hayop, ang hayop na may dugo ay medyo nabigla. Natural, ito ay nasa dahado. Napansin ni Yang Yiyan na ang hayop na may dugo ay napakalakas kapag gumagalaw ito, at ang bilis nito ay napakabilis, na parabang umabot na ito sa antas ng pagbagsak sa hangin. Napakatalim ng bawat pag-atake, at walang malakas na tao sa Human Emperor Island ang nang-ahas na harapin ito ng direkta. Ito ay tila katulad ng pag-atake ni Xiong Hun. Walang pagbabago sa mana, purong puwersang pag-atake lamang, ngunit ang ganitong uri ng puwersa ay maaaring lumabag sa batas. At napakalakas ng depensa nito. Sa mga mata ni Yang Yiyan, abnormal na ang depensa ng Blood Beast.
Dahil nakita niya ang tatlong malalakas na lalaki sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rule sa Human Emperor Island na umatake sa Blood Beast, at wala nang natitira pang sugat. Sa tuwing umaatake ito, ang buhok sa dugong hayop ay kumikislap na may liwanag ng dugo, at may mga malabong inscription na kumikislap, na mukhang katulad ng pattern ng Shira. Ito ay isang pagtuklas. Tumingin si Yang Yian sa labanan sa field at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang gayong malakas na hayop sa dugo ay talagang hindi madaling harapin. Ito ay halos hindi magagapi, na may tansong balat at bakal na buto. Upang harapin ito, dapat mong mahanap ang pangunahing punto. Ang mga mata ay isang mahalagang punto, ngunit kung ang hayop ng dugo ay nagbabantay, mahirap saktan ang mga mata. Sa kasong ito, kailangan niyang maghanap ng iba pang mahalagang punto. Iniisip niya na dapat mayroong higit sa isang mahalagang punto sa hayop ng dugo, dapat mayroong iba pang mga lugar, ngunit hindi ito madaling mahanap. Matagal din siyang tumingin, ngunit bukod sa mga mata, ang mga inscription lamang sa hayop na may dugo ay medyo espesyal, at wala talagang espesyal sa ibang mga lugar. Mga inscription, mga pattern ng Shire, ghostly fighting spirit, carrier, possession, mutation. Ang mga mahahalagang salitang ito ay lumitaw sa isipan ni Yang Yian. Kaya mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng mga salitang ito? Nag-isip si Yang Yian. Biglang isang matapang na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Anong ideya? Ang ideyang ito ay upang makalapit sa hayop na may dugo pagkatapos na ukit ang pattern ng Shire sa kanyang katawan upang makita kung ang pattern ng Shire na kanyang inukit ay babangga sa inscription sa hayop na may dugo, o mag-aakit sa isa't isa. Kung may, ito ay magiging isang malaking pagtuklas. Alinman sa hanapin ang kahinaan ng Blood Beast, o makaapekto sa Blood Beast na naaakit. Matapos isipin ito, natukso ang puso ni Yang Yian. Siya ay malapit na subukan ito. Nang ipapaliwanag na niya ito kay Shen Nung Yuming at sa iba pa. Pero may kakaibang nangyari. Umuungol. Anggal na dagandong. Sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Isang buong 8 dagandong, iba't ibang dagandong. Dahil dito, nagbago ang mukha niya. Medyo nanginginig si Shen Nung Yuming sa tabi niya at sinabing hindi maganda. Parang may dugong hayop sa lahat ng dako. Kuya Yun, natatakot kami na may nakasalubong kaming grupo ng mga dugong hayop. Napakasama ng swerteng ito. Bihirang lumitaw ang mga dugong hayop sa mga grupo sa Shire Field. Ano kaya ito? Parang may grupo. Ano ang dapat nating gawin? Medyo kinabahan din si Yang Yio. Ang isang hayop na may dugo ay sapat na para harapin ng mahigit 20 malalakas na lalaki mula sa Renhuang Island sa mahabang panahon. Ngayon ay parang may mga dagandong mula sa lahat ng direksyon. Kung talagang grupo ng mga dugong hayop, sila ay nasa panganib. Ungol, dagandong, dagandong. Sunod-sunod, mula sa malayo hanggang sa malapit. Tapos na, parang ang dami na, grupo talaga ng mga Blood Beast. Nanginginig si Shen Nung Yuming habang nagsasalita. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yio ang ambon ng dugo na kumukulong ilang dosenang metro ang layo mula sa kanila. Malabo niyang nakita ang malalaking dugong hayop na lumilitaw, hindi mas masahol pa sa dugong hayop na nakikipaglaban sa mga tao mula sa Renhuang Island sa harapan niya, at mayroong lahat ng uri ng laki. Umalis. Isang malakas na dagandong ang narinig. Narinig ni Yang Yian na ang mga tao mula sa Human Emperor Island ay inabandona ang dugong hayop at tumakas. Tara, sundan natin ang mga tao mula sa Human Emperor Island. Hindi talaga alam ni Yang Yian kung ano ang gagawin. Nang makita ang mga tao mula sa Human Emperor Island na tumatakbo sa isang direksyon, inutusan niya silang sumunod ng walang pag-aalinlangan. Naisip niya na dahil ang mga tao mula sa isla ng Human Emperor ay maaaring lumitaw dito upang manghuli ng mga hayop na may dugo, dapat ay mayroon silang kaunting pangunawa sa lupain dito. Ngayon ang mga dagandong ng mga hayop na may dugo ay narinig mula sa lahat ng direksyon. Kung pupuntahan mo ang mga hayop na may dugo sa oras na ito, tiyak na malalagay ka sa gulo. Dapat mong iwasan ang mga ito kung maaari mo. Kabanata 2972, Pakikipaglaban para sa buhay. Ang mga tao mula sa Human Emperor Island ay nawala sa ambon ng dugo sa isang kisap mata. Sumunod sina Yang Yio at Shen Nung Yuming. Mas mainam na iwasan ang matalim na gilid sa oras na ito. Nagkaroon ng mga dagandong mula sa lahat ng direksyon, at isang grupo ng mga dugong hayop ang lumitaw. Hindi ito magandang senyales. Pinangunahan ni Yang Yio ang daan patungo sa lugar kung saan nawala ang mga tao mula sa Human Emperor Island, ngunit hinarang siya ng dugong hayop mula noon. Umuungol. Matapos mawala ang mga tao mula sa Human Emperor Island, nakita ng Blood Beast si Yang Yio na sumugod at umungal at sumugod. Lumabas ka. Diretso siyang sinuntok ni Yang Yio sa mukha. Ang masamang hayop na ito ay makapangyarihan, ngunit hindi siya natatakot. Bang! Umuungol. Isang suntok ang lumabas at direktang tumama sa harap na paa ng dugong hayop. Ang Blood Beast ay halatang magaling sa close combat. Sa malakas na lakas nito, maaari nitong mapunit ang lahat, ngunit ang katawan niyang ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong Diyos. Talagang gusto niya ang kasiyahan ng malapit na labanan. Sa isang suntok, siya at ang dugong hayop ay tumulak ng ilang metro palayo. Bahagyang namamanhid ang braso niya. Sa sandaling ito, malinaw niyang nararamdaman na ang masamang halimaw na ito ay nakalok sa kanya.
Mauna ka na. Nakita ni Yang Yio si Xuantong at gustong tumulong ni Shen Nong Yuming, kaya diretso niyang sinabi. Alam niyang hindi siya madaling makatakas. Siya ay tinarget ng dugong hayop na ito. Gustuhin man niyang makatakas, maaabutan pa rin siya ng dugong hayop, at makakaapekto rin ito sa lahat. Na may dugong hayop. Nagtitipon sa paligid, walang oras na sayangin. Ang pag-alis dito sa lalong madaling panahon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ngunit ang dugong hayop sa kanyang harapan ay isang tunay na katitisuran. Kung hindi nila siya nilalabanan, lahat ay madadami. Ang sitwasyon ay apurahan, at alam din ni Xuantong at Shen Nong Yuming ang mga kalamangan at kahinaan. Walang pag-aalinlangan, kinuha nila ang lahat. Naniniwala sila na hindi kayang talunin ng dugong hayop na ito si Yang Yio. Sa katunayan, para kay Yang Yio, kahit na mas malakas ang dugong hayop na ito kaysa sa kanya, hindi ito madaling patayin siya. Kung gusto na niyang umalis, hindi siya kayang pigilan ng dugong hayop na ito. Hanggat maaari niyang labanan ang hayop na may dugo sa isang sandali at hayaan ang lahat na umalis sa sandaling ito, makakatakas siya. Sa suporta ng isang malakas na paglilinang at ng mga pakpak ng Fengyan, hindi magiging madali para sa dugong hayop na ito na habulin at patayin siya. Pagkatapos ng paliwanag, ang hangin at mga pakpak ng ulap ay kumislap sa likod ni Yang Yio. Umuungol. Ang hayop na may dugo ay umungal muli, walang tigil, at muling sinuntok siya. Anong halimaw? Nagmura si Yang Yio, at sumugod na pasulong habang kumikislap ang hangin at mga pakpak ng ulap. Sa nakaraang pag-atake, naramdaman niya na ang kapangyarihan ng hayop na ito ng dugo ay pambihira, mas mahusay pa kaysa sa kanya. Pero hinusgahan din niya na hindi ganoon kadaling saktan siya. Sa suporta ng isang malakas na katawan, hangin at mga pakpak ng ulap, at banal na kapangyarihan na hindi niya ginamit. Hindi siya natatakot sa dugong hayop na ito. Nasasabik siya sa ganitong klaseng laban. Gusto niyang subukang labanan ang dugong hayop na ito. Mahigit sa 20 malalakas na lalaki mula sa Renhuang Island ang nagsanib puwersa at nabigong ibagsak ang dugong hayop na ito. Ito ay talagang makapangyarihan. Pero gusto pa rin niyang subukan. Siya rin. May ideya sa kanyang isipan, at gustong i-verify kung mayroong anumang koneksyon sa pagitan ng pattern ng Shearer na nakuha niya pagkatapos patayin ang kaluluwa ng Ghost War at ang inscription sa Blood Beast. Hindi rin siya naniniwala na walang silbi ang pattern ng Shearer. Bukod, siya, Yang, ay hindi maihahambing sa mga Diyos ng Renhuang Island. Ngayon siya ay isang tunay na 5th level cultivator ng Heavenly Dao Rules. Hindi kalabisan na sabihin na siya ang pinakamagaling sa ilalim ng hidaw. Halika. Boom! Si Yang Yio ay sumugod, kasama ang mga pakpak ni Yun Fengyan na kumikislap sa likod niya, at ang kanyang bilis ay ilang beses na mas mabilis. Naiiwas niya ang kuko ng dugong hayop, ngunit nakakuha ng banal na kapangyarihan sa kanyang kamao. Sa pagsabog ng banal na liwanag, direktang sinuntok niya ang ulo ng dugong hayop. Umuungol. Sa isang dagandong, ang dugong hayop ay gumawa ng tunog ng sakit, at ang ulo nito ay umiling. Natamba ito sa lupa ng suntok ni Yang Yio. Gayunpaman, ang masamang hayop na ito ay talagang mahirap at mabangis na nilalang sa mga mata ni Yang Yio. Matapos tamaan ng suntok niya sa ulo ay may dagwang inscription na kumikislap sa ulo nito na tila walang pinsalang na idulot dito. Sa orihinal, handa nang umalis si Yang Yio matapos itong itumba sa lupa gamit ang isang suntok. Alam niya na kung ang mga hayop sa dugo ay magtipon sa lahat ng panig, ito ay magtatagal upang manatili dito. Maaari pa rin niyang makilala ang mga kalamangan at kahinaan, ngunit hindi niya inaasahan na ang hayop na may dugo ay magiging napakabilis. Parang bukal, agad itong tumalbog at muling sinuntok sa kanya. Ikaw na masamang hayop, talagang pinuntirya mo ako. Medyo inis din si Yang Yio. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at gusto niyang pumatay. Alam niya na kung hindi niya itumba ang masamang hayop na ito, o papatayin, hindi siya makakaalis. Siya ay na-target. Ungol, dagandong, dagandong. Sa sandaling ito, mga dagandong ang narinig sa buong paligid. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Yang Yian. Sa kanyang paningin, 7 o 8 dugong hayop ang lumitaw sa paligid niya na kamukhang kamukha ng dugong hayop sa harapan niya. Lahat sila ay 8 o 9 na metro ang haba, kumikinang sa dugo, at parang tigre. Sa isang sulyap, nakita niyang wala na at hindi bababa sa 9. Mga hayop sa dugo, kasama na ang nakikipaglaban sa kanya. Sunod-sunod na lumitaw ang malalaki at mabangis na mga hayop sa dugo sa loob ng 20 metro mula sa kanya, na bahagyang nakayuko ang kanilang mga binti sa harap, na gumagawa ng 1 kilos ng pangangaso. Napapalibutan siya ng buong buo. Walang paraan palabas. Ang Chaos Bell sa kamay ni Yang Yian ay kumislap, tumakip sa kanya at bumubuo ng isang depensa sa labas. Lumitaw din ang maitim na baluti sa kanyang katawan pagkatapos ng pag-iisip. Ang makulay na liwanag ay kumislap, at ang mga kaliskis ng ninuno na dragon ay lumutang din sa hangin. Boom! Boom! Sa isang iglap, ang unang hayop na may dugo ay tumalbog mula sa lupa at direktang kinamot ang kanyang Chaos Bell. Malambing na tumunog ang kampana. Malakas ang gininto ang liwanag, ngunit nayanig din. Nayanig din ang puso ni Yang Yian, at malakas pa rin ang depensa ng Chaos Bell, lumalaban sa pag-atake ng Blood Beast.
Bilang master ng Chaos Bell, alam na alam niya na ang mga kuko ng Blood Beast ay napakalakas kaya nayayanig ang Chaos Bell. Ang pag-atake ng Blood Beast ay talagang maihahambing sa isang top level na Heavenly Daw 5th level Strongman, o mas malakas pa. Ito ay kapangyarihan lamang ng isang dugong hayop. May 8 pa sa paligid. Kung 9 na dugong hayop ang umatake sa kanya ng grupo, alam ni Yang Yio na kahit ang Chaos Bell ay hindi makakatagal. Kaya ipinatawag niya ang Chaos Bell at ang Dark Armor para sa pagtatanggol ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang hindi maiiwasan ang desperadong labanan hanggang kamatayan. Pagtingin sa paligid, tumawa si Yang Yio. Okay, gusto kong makita kung talagang walang talo kayong mga masasamang hayop. Walang paraan palabas. Walang paraan palabas. Ang tanging paraan ay ang lumaban hanggang kamatayan. Umuungol. Umuungol. Ang unang hayop na may dugo ay umungal, na sinundan ng dagandong ng mga hayop na may dugo sa paligid. Sa sandaling ito, ang mga dugong hayop na ito ay hindi na muling bumangon. Sa halip, dahan-dahan silang lumapit kay Yang Yio at umikot. Tinitigan ni Yang Yian ang dugong hayop sa kanyang paningin. Naunawaan na niya ngayon na ang unang hayop na may dugo ay ang hari. Sa isang dagandong, ang iba pang 8 ay sabay-sabay na tumugon. Bilang karagdagan, malabo na narinig ni Yang Yian ang isang mahabang dagandong mula sa malayo, na hindi tunog ng mga dugong hayop. Umaasa siyang makakatakas si Xuantong at ang iba pa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay parang isang alon ng mga hayop na lumitaw sa buong sheer field. Siyempre, hindi niya kayang i-turn off ang iba ngayon, dahil napapaligiran siya ng mga dugong hayop. Ang isang hayop na may dugo ay napakahirap harapin. 8 sa kanila ang sabay-sabay na lumitaw, na nagdagdag ng hanggang 9 na hayop na may dugo. Isang kasinungalingan ang sabihing wala siyang naramdamang pressure. Gayunpaman, pagkatapos na walang paraan, ang tanging pagpipilian niya ay lumaban hanggang kamatayan. Alinman ay pinatay niya ang lahat ng dugong hayop na ito, o siya ay pinunit ng mga ito. Siya ay hindi pa nakatagpo ng gayong hayop na may ganoong kalakas na pisikal na lakas hanggang sa punto ng abnormalidad. Ho, masasamang hayop, halika. Umungol si Yang Yian at nagkusa na umatake. Ang target niya ay ang dugong hayop na hari sa kanyang paningin. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang palad para i-activate ang kanyang divine power, at inatake gamit ang kanyang magic power, naging higanting palad, at direktang tinamaan ang Blood Beast King sa pamamagitan ng Chaos Bell. Sa parehong oras, ginamit niya ang kanyang isip upang gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay, at ang makulay na kaliskis ng dragon ay naging isang kidlat at lumundag. Sa sandaling ito din ang mga dugong hayop sa paligid ay sumalakay sa mga grupo. Ngunit hindi ito pinansin ni Yang Yio. Dahil naniniwala siya na kaya itong ipagtanggol ng Chaos Bell. Kahit na lumampas ang depensa ng Chaos Bell sa limitasyon nito at nasira, mayroon pa rin siyang maitim na baluti sa kanyang katawan upang labanan. Gusto lang niyang subukan ang pag-ataking ito para makita kung kaya niyang patayin ang Blood Beast King. Sa ilalim ng kanyang palad, ang Blood Beast King ay hindi natakot at sinuntok muli siya. Sa mga mata ni Yang Yio, ang mga dugong hayop na ito ay tila walang takot, at sila ay napakabangis na sila ay sumabog. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga masasamang hayop na ito ay kakilakilabot. Dahil walang takot o takot. Sa isang tiyak na lawak, sila ay hindi magagapi. Boom! Isang higanting palad ng magic power ang hamampas. Ang Blood Beast King ay tumalon at direktang pinunit ang kanyang mana palm. Gaya ng inaasahan niya, ang mga hayop na dugong ito ay walang anumang pagbabago-bago ng divine power, ngunit puro dugo ang kapangyarihan. Sa isang tiyak na lawak, hindi nila pinansin ang mga pag-atake ng mana. Bagamat ang kanyang mana palm ay nap-unit kaagad, si Yang Yio ay walang pakialam, dahil ito ay inaasahan. Hindi niya inaasahan na sasaktan ng palad na ito ang Blood Beast King. Ang palad na ito ay panlilinlang lamang. Ang tunay niyang killer move ay ang 7 kulay na kaliskis ng dragon. Cut! Sa sandaling nap-unit ang palad ng mana ng Blood Beast King, kontrolado ng makapangyarihang Yuan Shen na isip ni Yang Yio ang lumilipad na makulay na kaliskis ng dragon upang salakayin ang Blood Beast King. Sa isang salita ng pugut, ang makukulay na kaliskis ng dragon ay pumutok sa kidlat, tulad ng kidlat, at nahulog sa mga mata ng dugong halimaw na hari sa isang iglap. Umuungol. Sa susunod na sandali, hiyawan ang yumanig sa langit. Masaya si Yang Yio. Ngunit sa sandaling ito, inatake siya ng iba pang 8 dugong hayop. Boom boom boom. Ang Chaos Bell ay gumawa ng tunog na umalingaw sa buong mundo, at ang mga gintong inscription ay lumiwanag at lumabo sa isang iglap. Siya ay nasa Chaos Bell, at naramdaman niya ang napakalaking power shock, na ipinadala sa kanyang katawan sa pamamagitan ng Chaos Bell, na nagpaikot ng kanyang dugo. Ngunit sa kabutihang palad, nakaya niya pa rin ang epektong ito. Natapos ang round na ito. Ang gininto ang ilaw ng kanyang Chaos Bell ay lumabo. Katumbas ito ng pagkawala ng lakas ng depensa. Pero nagtagumpay din siya. Inatake ng makulay na kaliskis ng dragon at pinutol ang isa sa mga mata ng Blood Beast King. Umalangaw sa buong mundo ang mga hiyawan ng Blood Beast King. Hinihintay ni Yang Yio ang pagkakataong ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, inalis niya ang Chaos Bell, at ang Fengyan Wing sa kanyang likuran ay kumislap,
at siya ay lumipad palabas, na lumilitaw ng direkta sa itaas ng ulo ng Blood Beast King sa pagkakataong ito. Siya! Itinaas ang kamao at marahas itong binasag. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang Yuan Shen isip para kontrolin ang makulay na kaliskis ng dragon na parang kidlat, at sinimulang salakayin ang buong katawan ng Blood Beast King. Ang talas ng makukulay na kaliskis ng dragon ay maaaring mag-iwan ng pinsala sa napakalakas na katawan ng Blood Beast King. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagdurugo, kailangan niyang patayin ang Blood Beast King na ito. Bang bang bang. Direktang nakasakay sa leeg ng Blood Beast King, bumagsak ang mga kamao niyang na parang after images. Kabanata 2973, mga pagbabago sa mata. Ungol, dagandong, dagandong. Sunod-sunod na sigaw ng Blood Beast King. Siya ay tinamaan sa ulo ng suntok ni Yang, at ang makulay na kaliskis ng dragon ay nag-iwan ng mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, sumugod din ang iba pang 8 dugong hayop. Pumunta ka. Walang pagpipilian si Yang Yiu kundi kontrolin ang makukulay na kaliskis ng dragon upang bumuo ng isang bilog na depensa sa paligid niya at ang Blood Beast King. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang pagtatanggol sa makukulay na kaliskis ng dragon. Dahil ang mga dugong hayop na ito ay mga hayop na walang takot. Sila. Malapit nang masira ang defense circle. Lumapit siya dahil kinokontrol niya ang makulay na kaliskis ng dragon gamit ang kanyang kaluluwa, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi walang katapusan. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng malakas ay matukoy ang nagwagi sa isang iglap. Para sa kanya, 3 o 5 paghinga lang ng oras ay sapat na. Sinamantala ang pagkakataon na talunin ang Blood Beast King ng marahas, sa 3 paghinga lang, ang mga kamao ni Yang Yiu ay kumislap ng gininto ang liwanag at nabasag ang libu-libong suntok. Gusto niyang makita kung gaano katigas ang ulo ng Blood Beast King. Sa suntok ng suntok, si Yang Yiu ay direktang sumakay sa Blood Beast King at hinampos siya sa matigas na lupa sa loob ng 12-dosenang metro. Isang malaking hukay ang lumitaw sa bukid. At binasag niya ang libu-libong kamao, at sa wakas, umuungol, bitik. Sumigaw ang Blood Beast King, at ang kanyang ulo, na maihahambing sa isang makapangyarihang artifact, ay nabasag at pinasabog ni Yang Yiu. Namatay siya. Naramdaman ni Yang Yiu na ang Blood Beast King ay walang buhay sa sandaling ito. Nagniningning ang isang butil ng dugo na kasing laki ng kamao. Sa oras na ito, ang dugo hayop King Eyeball. Ang isa naman ay nabulag sa kanyang pagmamanipula sa makukulay na kaliskis ng dragon, at ngayon ay isa na lang ang natitira. Ikan-away ni Yang Yiu ang kanyang kamay at direktang inalis ang mata na ito. Siya tumalon ng walang pag-aalinlangan at sumugod palabas ng hukay. Kinailangan niyang magmadaling lumabas. Pakiramdam niya ay susugod na sa hukay ang 8 dugong hayop sa labas. Sa wala pang 10 paghinga, naubos na niya ang lakas ng kanyang kaluluwa. Bagamat binasag niya ang dugong halimaw na hari hanggang sa mamatay, masama ang pakiramdam niya. Dugo at buto ang makikita sa kanyang mga kamao. Sapat na para ipakita kung gaano kalakas ang katawan ng Blood Beast King. Sa katunayan, ang mga sugat na iniwan sa Blood Beast King ng 7 kulay na kaliskis ng dragon ay hindi malubha. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na ang katawan ng hayop ng dugo ay maihahambing sa isang mataas na antas ng artifact. Ito ay talagang isang mahusay na material para sa pagpino ng mga artifact. Tumalon si Yang Yiu mula sa hukay sa isang iglap. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang 7 kulay na kaliskis ng dragon ay binawi. Hindi siya nang ahas na ubusin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Masyadong malaki ang pagkonsumo. Kung may iba pang pagbabago, wala siyang backup. Matapos patayin ang dugong halimaw na hari, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at napakasayang sumuntok. Gayunpaman, mayroon pa ring 8 dugong hayop sa oras na ito. Kung hihilingin sa kanya na talunin sila isa-isa, hindi ito makatotohanan. Susunod, gagamitin niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Huwag kalimutan na nasa kanya pa rin ang domain ng hangin at ulap at ang simbolo ng madilim na panuntunan. Sa kalituhan, ito ang tamang pagpipilian na gumamit ng maruruming kamay. Ang tanging kawalan ng katiyakan ay kung ang paggamit ng hangin at ulap na domain at ang madilim na simbolo ng panuntunan ay maaaring gumana sa mga mutated blood beast na ito. Hindi sigurado si Yang Yiu. Ngunit ngayon ay maaari lamang niyang subukan. Sa sandaling lumitaw ang mga ito, ang 8 dugong halimaw ay sumugod lahat sa kanya, na parabang sila ay walang takot at hindi natatakot sa kamatayan. Siyempre, ang mga hayop na may dugong ito ay walang katalinuhan, lahat sila ay mga alien species na may mamamatay tao na aura, at nagmamalasakit lamang sa pagpatay. Bumangon ka! Mahinang sigaw ni Yang Yiu. Sa pagkislap ng hangin at mga pakpak ng ulap sa likuran niya, sa isang iglap, ang mga ulap at ambon ay umikot sa paligid niya, at pagkatapos ay kumalat sa paligid. Sa isang kisap mata lamang, ang lugar sa loob ng 1,000 metro ay nababalot ng puting ambon. Anggal na dagandong. Ang hindi inaasahan ni Yang Yiu ay sunod-sunod na umungal ang 8 dugong hayop. Ngunit hindi niya inaasahan na ang liwanag ng dugo sa kanilang mga katawan ay aakyat sa langit. Sa isang iglap, ang kanyang hangin at ulap na domain ay talagang nagkalat ng liwanag ng dugo.
Ito ang unang pagkakataon na ang kanyang wind at cloud domain ay nawala ng napakabilis. Talagang naging, Diyos ko! Hindi napigilan ni Yang Yiyu na magmura. Nakita niya na ang 8 dugong hayop ay nakatitig sa kanya, kinulong siya ng mahigpit. Nabigo ang domain ng hangin at ulap. Isang huling trick lang ang nakuha ni Yang Yiyu. Nasa kamay niya ang simbolo ng Dark Rule. Kung hindi gagana ang simbolo ng Dark Rule, kailangang humanap ng paraan si Yang Yiyu para makatakas. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, direkta niyang isinaaktibo ang simbolo ng madilim na panuntunan sa kanyang kamay. Biglang kumalat ang malaking kadiliman kung saan siya ang sentro. Sa susunod na sandali, ang walang hangganang kadiliman ay bumaba, na lumukab sa 8 dugong hayop. Umuungol. Isang sunod-sunod na dagandong na nanginginig ang lupa. Ang puso ni Yang Yiyu ay talagang nakabitin, sa takot na ang liwanag ng dugong hayop ay muling bumangon. Nagpatuloy ang mga dagandong, ngunit sa pagkakataong ito sa ilalim ng takip ng kadiliman, walang pagbabago. Ho! Bumantong hininga si Yang Yiyu at sa wakas ay gumaan ang pakiramdam. Pagkatapos ay itinaas niya ang mga sulok ng kanyang bibig at sumugod sa kadiliman. Sa sandaling ito, hawak ang simbolo ng madilim na panuntunan, siya ang hari sa kadiliman. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na mapurol at umaatungal na mga tunog. Bang bang bang. Ungol dagandong. Sinimulan na naman niyang ang violent beating mode. Sa ilalim ng basbas ng Dark Rule Talisman, sa wakas ay nasugpo ng Dark Force ang mga dugong hayop na ito. Gayunpaman, labis ding nabigla si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na kahit na kayang sugpuin ng Dark Force ang mga dugong hayop na ito, hindi ito kasing lakas ng dati. Ang mga mutated blood beast na ito ay maaaring baliwalain ang mana, ang kanilang sariling kapangyarihan ay malakas, at ang enerhiya ng dugo na nagmumula sa kanilang mga katawan ay kakaiba rin, na lumalaban lamang sa paglunok ng Dark Force. Ang pagkakaiba ay sa wakas ay nalito sila ng kadiliman at hindi gumanap ng isang mapaminsalang papel, ngunit pinigilan ng ilan. Para kay Yang Yiyan, sapat na ito. Hanggat maaapektuhan ng Dark Force ang mga blood beast na ito, maaari niyang simulan ang violent beating mode. Buong lakas siyang sumugod para i-activate ang Dark Rule Talisman, at naglaro sa ilalim ng lampara, marahas na binugbog ang mga dugong hayop na ito. Ito ay medyo mahirap, ngunit ito ay gumana. Pagkatapos ng 3 oras, walang tunog sa dilim. Sa susunod na sandali nang mawala ang kadiliman, 8 duguan at malalaking dugong bangkay ng hayop ang lumitaw sa lugar. Ho! Si Yang Yiyan ay bumagsak sa lupa, nakasandal sa isang dugong bangkay ng hayop at huminga ng malalim. Nagtagumpay siya, ngunit siya ay pagod na pagod. Parehong natupok ang kanyang banal na kapangyarihan at kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamao ay natatakpan ng mga buto. Siya ay pinalo ng dugong hayop. Makikita kung gaano kalakas ang katawan ng dugong hayop. Ang sarap sa pakiramdam, haha. Natawa si Yang sa sarili. Ito ang pinakamasayang laban na naranasan niya. Marahas na kamao, ang pinaka-primitive na paraan ng pakikipaglaban. Kumuha siya ng 3 Shira pills at lumunok ng 3 patak ng tubig ng buhay mula sa labas ng mundo. Bagamat walang ibang dugong hayop sa kanyang lugar sa oras na ito, siya ay nasa Shira field pagkatapos ng lahat, at siya ay pagod na pagod. Kung may dugong hayop na lumitaw sa sitwasyong ito, iiyak siya dahil wala siyang lakas. Kaya uminom siya ng 3 Shira pills at 3 patak ng tubig ng buhay sa isang hininga, para mabilis siyang gumaling. Nag-aalala pa rin siya kay Xuantong at sa iba pa. Hindi niya alam kung kamusta sila. Makakahanap kaya sila ng lugar na mapagtatagwan mula sa mga dugong hayop. Noong nakikipaglaban siya noon, narinig niya ang dagandong ng mga dugong hayop na nakikipaglaban sa malayo. Kaya kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon at makahabol. Kung ito ay sa simula, hindi siya maglalakas loob na lunukan ng 3 Shira pills sa isang hininga, ngunit pagkatapos uminom nito ng isang beses, ang pangalawang pagkakataon ay hindi masyadong epektibo, ngunit ito ay sapat na upang maibalik ang mana. Ang pinsala sa kamao ay naibalik sa orihinal nitong bilis sa bilis na nakikita ng mata pagkatapos ng 3 patak ng tubig ng buhay. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, ganap na nakabawi si Yang Yiyu sa kanyang pinakamataas na estado, at ang dati niyang pagod ay naalis. Pagkatapos, tumayo si Yang Yiyu at tiningnan ang mga dugong bangkay ng hayop sa paligid niya. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilagay niya silang lahat sa espasyo ng Chenkun Pot. Hindi banggitin na ang mga mata ng mga hayop na may dugo ay mga kayamanan, ang katigasan ng mga bangkay ng dugong hayop na ito lamang ay sapat na upang pinuhin ang mga artifact. Meron. Napakaraming mga disipulo at tagasunod sa Yunmen Divine Realm na nangangailangan ng mga artifact. Natural, hindi niya sasayangin ang mga bunga ng kanyang pagpapagal. Kasama ang bangkay ng Blood Beast King, inilagay din niya ito sa espasyo ng Chenkun Pot. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang mga mata ng dugong halimaw na hari ay lumitaw sa kanyang kamay. May mga orihinal na pares, ngunit binulag niya ang isa gamit ang kanyang makukulay na kaliskis ng dragon, at sa wakas ay ito lang ang nakuha niya. Ngunit ito ay medyo maganda, dahil naroon pa rin ang mga mata ng iba pang 8 dugong hayop. Ngayon lang niya hindi alam kung para saan ang mga mata ng dugong hayop. Narinig niya noon na ang mga tao sa Renhuang Island ay nagsabi na ang mga mata ng hayop na may dugo ay ang mahinang bahagi ng hayop ng dugo, ngunit sila ay mga kayamanan din.
Hinawakan ni Yang Yian ang mga mata ng dugong hayop sa kanyang palad at tiningnan sila. Bagamat ang buong bagay ay kulay dugo, mayroon itong malakristal na pakiramdam na parang jade. May pattern na kulay dugo na parang cirrus cloud sa loob na medyo parang daluyan ng dugo. Direkta niyang inactivate ang kanyang magic power para subukan ito at makita kung para saan iyon. Kung mayroong anumang espesyal na epekto, maaaring makatulong kapag nakipagsapalaran siya sa Sheriff Field sa susunod na pagkakataon. Pagkaraang i-activate ang kanyang magic power, sa susunod na sandali ay kumislap ang ilaw ng dugo sa mata sa kanyang kamay, ngunit ito ay direktang pumutok sa isang iglap. Natigilan sandali si Yang Yian. Ganun pa rin ba karupok ang puso niya? Gayunpaman, bago siya makapag-react, ang daluyan ng dugo na may pattern ng cirrus cloud sa mga mata ng dugong hayop ay sumirit at direktang bumunot sa kanyang palad at pumunta sa mga ugat ng dugo. Nagulat si Yang Yian at mabilis na na-activate ang Chen Kun Tempering Body Art para i-activate ang kapangyarihan ng dugo para ihinto ang pagdadalisay. Dahil dito, natulala na naman siya. Sa ilalim ng operasyon ng pamamaraan, ang kulay dugo na kapangyarihan ng cirrus ay tumigil ng direkta at pino. Walang panganib. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Ito ay isang maling alarma. Ngunit sa sumunod na sandali ay naramdaman niya ang bahagyang init na dam alloy mula sa kanyang dugo, na patuloy na umaagos palayo, kumalat sa kanyang buong katawan, at tuluyang natipon patungo sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, hindi siya kinakabahan, dahil walang panganib. Bukod dito, ang dugo ay kanya. Ang cirrus o kapangyarihan ng dugo sa mga mata ng hayop ng dugo ay napino sa sarili niyang kapangyarihan. Pagkatapos ay medyo uminit ang kanyang mga mata, ngunit nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Hindi sinasadyang lumabas ang mga luha. Hindi niya namamalayan na ipinikit niya ang kanyang mga mata para panasan iyon. Matapos niyang kuskusin ang mga ito ng ilang beses ay naging komportable siya, at unti-unting nawala ang init sa kanyang mga mata. Sa halip, nagkaroon ng lamig, na medyo komportable. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagulat si Yang Yiyo. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siya sa kanyang puso, at sa wakas ay nalaman niya kung para saan ang mga eyeballs ng dugong hayop. Ito ay naging isang nominal na epekto, o upang palamigan ang kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ng cirrus sa mga mata ng hayop ng dugo ay upang mapahusay ang kapangyarihan ng mga mata. Sa oras na ito, nakikita niya ang isang buong 100 metro ang layo. Dati, ang ambon ng dugo ay nasa lahat ng dako, at 20 metro lang ang layo ng nakikita niya, at ito ay malabo. Ngunit ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang lahat sa loob ng 100 metrong hanay, direkta sa pamamagitan ng ambon ng dugo. Ipinapakita nito na maaaring baliwalain ng mga mata ng Blood Beast ang buong Ghost Battle Soul Field, at maaari pa itong maging applicable sa buong mundo ng mga Diyos. Hindi ba't nangangahulugan ito na mayroon siyang likas na kalamangan? End of this chapter. Kabanata 2974 sama-samang pagtagumpayan ang mga hirap. Sa wakas ay napagtanto ni Yang Yiyo na ang mga pagbabago sa kanyang mga mata ay nagmula sa kapangyarihan ng mga mata ng dugong hayop. Bagamat 100 metro lang ang nakikita niya sa kasalukuyan, nauna na siya sa iba sa lugar na ito. Ang 100 metro ng paningin ay maaaring may kaugnayan sa kapangyarihan ng mga mata ng dugong hayop na nasipsip niya. Ang pagsipsip ng dagdag na pares ng mga mata ay tiyak na magpapahusay sa hanay ng paningin. Kung hindi siya nagmamadali, maaari niyang i-absorb ito, ngunit ngayon ay walang oras. Nag-aalala pa rin siya kay Xuantong at sa iba pa. Sapat na sa kanya ang 100 metrong paningin. Pag-usapan natin ito pagkatapos makausap si Xuantong at ang iba pa. Hindi nagtagal ay naisip ni Yang Yiyo ang lugar kung saan umalis si Xuantong at ang iba pa. Matapos makuha ang kapangyarihan ng mga mata ng dugong hayop, tumaas ang kanyang paningin sa 100 metro, at ang kanyang bilis ay mas mabilis. Nawala siya sa ambon ng dugo sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, nagkakaproblema si Xuantong at ang iba pa. Ang panganib na kanilang naranasan ay mas malaki kaysa kay Yang Yiyo. Hindi nagtagal matapos hilahin ni Yang Yiyo ang Blood Beast King para paalisin sila ay nakatagpo sila ng panganib. Ang buong Sheriff Field ay sumabog sa agos ng dugo ng mga hayop, hindi lamang ang lugar kung saan naroon si Yang Yiyo noon. Orihinal na hinahabol nila ang mga tao mula sa Renhuang Island, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay isang malaking maling kalkulasyon. Hinahabol ng mga dugong hayop ang mga tao mula sa Renhuang Island. Siyempre, hindi ito napansin ni Xuantong, Shenlong Yuming at iba pa noong una. Sa oras na nag-react sila, huli na ang lahat. Pinalibutan sila ng mga dugong hayop mula sa lahat ng direksyon, daan-daan at libo-libo sa kanila. Bilang resulta, ang malaking koponan ay nagkalat ng mga hayop na may dugo. Mayroong 30 o 40 tao mula sa 2 pamilya, at sa ilalim ng epekto ng mga hayop na may dugo, 7 tao na lang ang naiwan kay Xuantong. Napakasama ng sitwasyon, ngunit hindi ito isang bagay na kayang kontrolin ni Xuantong. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Matapos tumakbo sa lahat ng paraan, sa wakas ay naabutan ni Xuantong at ng kanyang mga tauhan ang mga tao mula sa Renhuang Island, ngunit napapaligiran din sila ng mga dugong hayop. Nakulong sila sa isang desperado na lugar.
Isa itong malaking Tiankeng. Oo, pinilit silang pumasok sa Tiankeng ng mga dugong hayop. Sa kabutihang palad, pagkatapos nilang makapasok sa malaking Tiankeng, hindi sila hinabol ng mga dugong hayop, ngunit hindi rin sila umalis, at pinalibutan ang Tiankeng. Ito ay isang malaking bagay. Sabi ni Xuantong sa sarili. Nabigo siyang mamuno ng maayos sa koponan at nabigo ang tiwala ng Divine Venerable Yang Yian. Sa pangkat ng mahigit 10 tao, 8 tao na lang ang natitira, kasama siya. Sila ang magkapatid na Ao Qing at Ao Yun, Xiong Yutian, ang matandang ninuno nina Shenmo at Madam Honglian, Xuanggui at Beo. Ang iba, tulad nina Xiong Huan, Lola Xiaoho, Medusa, Duan Xingang, at ang mag-asawang Yin Yang King Kong, ay lahat ay nawala. Ang sitwasyon sa panig ng Shenlong ay hindi gaanong naiiba. Bagamat naroon pa rin si Shen Nung Yuming, 6 na tao na lang ang natitira sa paligid niya, at ang iba ay nawala din sa epekto ng nakaraang Blood Beast Tide. Bilang karagdagan, ang mga tao ng Renhuang Island, na pinamumunuan ng 3 dakilang makalangit na panuntunan ng ikalimang antas, ay higit sa 20 katao, at ngayon ay 10 tao na lamang ang natitira. Ang pagsiklab ng Blood Beast Tide ay talagang kakilakilabot, at wala silang pagpipilian. Sa oras na ito, nakulong sila sa napakalaking Tiankeng na ito at hindi makalabas pansamantala. Naroon pa rin ang mga hayop na may dugo. Tumingin si Xuantong sa mga tao ng Renhuang Island na may pulang mata. Nang sundan niya si Yang Yian sa Renhuang Island, nakakita siya ng ilang tao. Naalala niya na isa siya sa 7 Star Venerable sa ilalim ni Renhuang Foxy, na pinangalan ng Tianshu. Sa pag-iisip ng mabuti tungkol sa nakakahiyang paglalakbay, biglang naisip ni Xuantong ang isang problema. Ang mga hayop sa dugo ay tila hinahabol ang mga tao mula sa Renhuang Island sa lahat ng oras. Ang kanilang orihinal na layunin ay sundan ang mga tao mula sa Renhuang Island upang maiwasan ang mga hayop na may dugo, ngunit hindi nila inaasahan na maapektuhan sa proseso. Dahil dito ay nagtaka si Xuantong kung may nagawa ba ang mga tao mula sa Renhuang Island, kaya patuloy silang hinahabol ng mga dugong hayop. Siyempre, walang ebidensya, hula lang niya. Pero nagalit siya. Ang pangkat ay nakakalat, at ang mga nawawalang tao ay nasa panganib na ng kamatayan. Paano niya maipapaliwanag sa Diyos? Kasabay nito, nag-aalala rin si Xuantong sa Diyos na siyang Yiyo. Nakatingin kay Tianshu, lumapit si Xuantong at sinabing, si Xuantong, ang upuan ng Diyos Yang Yiyo sa Cloud Gate God Realm, ay bumabati kay Brother Tianshu. Natural na alam ni Tianshu na si Xuantong at ang iba pa ay nasa ilalim ng upuan ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, ang lahat ay nasa parehong sitwasyon, kaya't hindi siya nang ahas na maging mayabang. Bati niya sa kanila at sinabi, magalang si Brother Xuantong. Sa daan, ang mga tao mula sa Renhuang Island ay tumatakbo sa harapan, at nakita rin nila sina Xuantong at Shen Nung Yuming at iba pang sumusunod sa kanila. Ngayon lang sila huminto at nagkaroon ng oras para mag-usap. Hindi napigilan ni Xuantong na magtanong, maaari ko bang tanungin si Brother Tianshu kung alam mo kung ano ang nangyayari sa Blood Beast Tide sa Sherifield? Habang nagtatanong, tinitigan ni Xuantong si Tianshu, sinusubukang makita ang isang bagay mula sa mga mata ni Tianshu. Sa kasamaang palad, ngumiti si Tianshu ng mapait at sinabing, hindi namin alam. Wala siyang nahanap. Gayunpaman, malamig na bumantong hininga si Shen Nung Yuming at sinabing, mukhang hinahabol ka ng mga Blood Beast mula sa Human Emperor Island hanggang dito. May ginawa ba kayo para galitin ang mga Blood Beast at sumabog? Ngayon kahit ang aming Shen Nung Clan at ang Yunmen Divine Realm ay nasangkot. Ano ang iniisip ninyong mga tao mula sa Human Emperor Island? Anong joke? We go our way and you follow us. Kung may nangyaring mali, sisihin mo kami sa Human Emperor Island. Anong klaseng logic ito? Bago pa makapagsalita si Tianshu, malamig na bumantong hininga ang isa sa gilid at hinarap si Shen Nung Yuming. Kuya Chanji, huwag kang magalit. Pinutol ni Tianshu si Chanji. Ang taong ito ay si Chanji, ang pangalawang kagalang-galang sa ilalim ng upuan ng Human Emperor Foxy. Ang ibang tao ay ang pangatlong kagalang-galang na Tian Quan. Sa pagkakataong ito, 3 venerables ang dumating sa Human Emperor Island at pumasok sa mundo ng mga Diyos. Walang alinlangan na silang 3 ay malakas sa mga tuntunin ng langit. Sa sandaling ito, matapos ang unang kagalang-galang na Tianshu na hadlangan si Chanji, tumingin siya kay Shen Nung Yuming at sinabing, si kapatid na Shen Nung ay mali. Ito ay isang Sherifield. Sino ang makakakontrol sa mga dugong hayop? Bilang unang kagalang-galang sa ilalim ng trono ng Human Emperor, si Tianshu ay may kalmadong personalidad at mabagal magsalita. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, bagaman hindi ko alam kung bakit sumunod kayong dalawa sa amin, huwag na nating pag-usapan ang bagay na ito. Ngunit lahat ay dumating na sa lahat, at nakita na ninyo ang sitwasyon. Kami rin ay nasa isang napakahiyang sitwasyon, at marami sa aming mga kapwa-alagad ang nagkalat sa pamamagitan ng Blood Beast Tide. Kung may kakayahan tayong kontrolin ang mga hayop sa dugo, bakit natin hahayaang madamay ang sarili nating pamilya? Ngayong lahat ay nakulong sa Tiankeng na ito, bagamat hindi tayo hinabol ng mga dugong hayop sa bundok, hindi rin malinaw ang sitwasyon sa Tiankeng ito. Ang napakalaking Tiankeng ay isang espasyo lamang, at hindi pa rin alam kung ano ang umiiral sa loob.
Ngayon na, lahat ay nagsama-sama, dapat silang magkaisa at mag-isip ng mga paraan upang harapin ito at tingnan kung paano makalabas, o magpatuloy mula dito upang makita kung may anumang paraan sa ibaba ng Tiankeng, ang mga hayop na dugo. Ang mga hayop ay nakapalibot sa Tiankeng at hindi sila hinahabol. Maaaring may iba pang mga dahilan. Sa isang banda, nagkataon namang nandoon kaming lahat. Ang direksyon ng aming pagtakas ay eksakto kung saan pupunta ang mga dugong hayop. Ang mga dugong hayop na ito ay maaaring orihinal na pupunta sa Tiankeng. Nakapaligid sila sa Tiankeng sa oras na ito, nagtitipon. Natakot sila sa kung ano ang nasa loob ng Tiankeng. O naakit sila ng isang bagay sa loob ng Tiankeng. Sa madaling salita, lahat tayo ay nasa parehong panig ngayon. Dapat talaga wala tayong conflict. Sa sitwasyong ito, dapat tayong magkaisa upang malampasan ang kasalukuyang mga paghihirap. Bagamat ang ating Renhuang Island ay walang anumang pakikitungo sa mga pangunahing puwersa sa God Realm, hindi natin gustong maging mga kaaway. Mayroong ilang koneksyon sa pagitan ng ating Renhuang Lord at Yang Shenzhen. Si Yunmen Shenjing ay kaibigan din ng ating Renhuang Island. Dahil makakasama ng mga taga-Shenong ang mga taga-Yunmen Shenjing, ibig sabihin ay kaibigan din sila ng tao. Sa ganitong paraan, dapat tayong magtulungan at magkaisa. I wonder if the two Daoist brothers agree with what I said. Ang mga salita ni Tianshu ay may mabuting katwiran at mahusay na nasuri. Sinabi niya ang mga kalamangan at kahinaan. Matapos marinig ito, natahimik sina Xuantong at Shen Nong Yuming. Sa katunayan, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang pagdududa kung ang mga tao sa Renhuang Island ay may kaugnayan sa pagsiklab ng Blood Beast Tide, ngunit pag-isipan kung paano malalampasan ang mga paghihirap ng magkasama. Sinuri ni Tianshu kung ano ang nasa Tiankeng, at ang pangungusap na ito ay nagulat sa lahat ng naroroon. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa grupo ng hayop na may dugo sa labas, posible talaga. Kung meron talagang makapangyarihang pag-iral sa Tiankeng, baka mas delikado ang sitwasyon nila. Sa kasong ito, kailangan talaga nilang magtulungan. Naisip ito ni Xuantong at sinabing, sa ngalan ng Yunmen Divine Realm, handa akong malampasan ang mga paghihirap sa Renhuang Island. Si Shenong Yuming ay walang pagpipilian sa oras na ito, at pagkatapos ay nagsabi, ang aking Shenong clan ay ang pinakatapat na kaalyado ng Yunmen Divine Realm. Ano man ang mangyari sa Yunmen Divine Realm, ang aking Shenong clan ay nariyan din. Bagamat hindi siya interesado sa mga tao ng Renhuang Island, wala na siyang magagawa ngayon. Maaari lamang sundin ang isang landas hanggang sa wakas. Siyempre, naramdaman din nila ni Xuantong na ang mga tao sa Renhuang Island ay maaaring talagang walang pakialam sa Blood Beast Group. Nagkataon nga na ang direksyon at tinakbo nila sa lahat ng paraan upang iwasan ay kung saan mismo patungo ang Blood Beast Group. Kabanata 2975 Naglakas loob ka bang hawakan ng aking mga tao? Damn it! Ang tatlong pamilya sa Tiankeng ay nagkasundo na sa ngayon. Si Xuantong Chenny ay dahil may katuturan ng sinabi ni Tianshu, siyempre isa lang ito sa mga dahilan. Ang pinakamalaking dahilan ay ang pag-aalala niya sa mga kapwa niya disipulo na ikinalat ng mga dugong hayop at Yang Yiu. Gusto niyang lumabas at hanapin sila, ito ang pangunahing punto. Sila. Hindi maaaring makulong dito magpakailanman. Sa sandaling ito, nasa gilid sila ng burol kung saan matatagpuan ang Tiankeng. Pag-akyat, pinalibutan sila ng mga dugong hayop sa labas at hindi sila makalabas. Ngunit hindi sila makapaghintay ng ganito, kaya iminungkahi ni Tianshu na bumaba sa Tiankeng, ito ay isang solusyon. Habang naghihintay sila, lalo silang magkakaisa bilang isa upang makahanap ng paraan. Nag-usap ang tatlong pamilya at nagpasyang bumaba sa Tiankeng. Hindi solusyon ang paghihintay. Hindi malaki ang posibilidad na umakyat. Maaari lamang silang pumunta sa Tiankeng upang tingnan kung may daan palabas. Ang Sheriff Field ay isang larangan ng digmaan, at mayroong higit sa isang katulad na Tiankeng. Nakatagpo din sila ng mga taong naggalugad sa Sheriff Field noong mga nakaraang dinastiya. May mga tala na ang ilang Tiankeng ay may mga kalsadang patungo sa ibang mga lugar. Sa isang magulong lugar ng espasyo at oras, lahat ay posible. Baka kung bababa tayo at titingnan, baka makita natin ang sekreto ng mga dugong hayop na sumasabog at nagkukumpulan sa labas ng Tiankeng. Ang pagpapakalat ng mga hayop sa dugo ay isa ring paraan. Lahat ng tatlong pamilya ay gustong hanapin ang kanilang mga tao na ikinalat ng mga hayop na may dugo. Matapos magkasundo ay bumaba na sila sa Tiankeng. Tungkol naman kay Yang Yiu sa sandaling ito. Siya ay sinusubaybayan ang lahat ng paraan. Pagkatapos ng pagbabago sa kanyang mga mata, nagkaroon siya ng malaking kalamangan sa ambon ng dugo. Iniwasan niya ang ilang nagkalat na hayop na may dugo. Sa proseso, nalaman din niya na ang mga hayop sa dugo ay kakaiba at iba-iba. Hindi lang ang mga parang tigre na napatay niya noon, kundi lahat ng uri ng mga ito, kabilang ang mga ahas, insekto, daga, langgam, at maging ang mga ibon. Naisip ni Yang Yiu na lumipad sa himpapawid, ngunit hindi siya ng ahas. Dahil pinaalalahanan siya ni Shen Nong Yu kaninang umaga na ang kaguluhan ng kalawakan ay mas kitang-kita sa himpapawid, ngunit ang ambon ng dugo ay mas makapal pagkatapos lumipad sa himpapawid, at ang 100 meter na paningin ay hindi gumana. Sa relatibong pagsasalita, ang lupa ay mas ligtas.
Sinusubaybayan niya si Xuantong at ang iba pa, ngunit hindi niya alam na nagkahiwa-hiwalay na si Xuantong at ang iba pa. Makalipas ang halos kalahating araw, narinig ni Yang Yio ang tunog ng labanan. Siya, nagmamadaling may iniisip sa kanyang isipan. Paglapit niya sa 100 metro, malabo niyang nakita ang maraming figure. Ang medyo kakaiba ay, na hindi niya narinig ang tunog ng dugo ng mga hayop, kundi mga tinig lamang ng tao. Ito, parang nag-aaway. At may pamilyar na boses ng babae. Nang makalapit siya sa 10 metro, kitang-kita niya ito. Ngunit sumabog ang kanyang galit. Nakakita siya ng mga pamilyar na tao. Mahigit 10 tao ang kumubkob sa isang babae. At ang babae ay walang iba kundi si Medusa sa ilalim ng kanyang upuan. Ang mga taong kumukubkob kay Medusa ay mula sa matandang karibal na Ghost Realm, at ang pinuno ay si Zongsha, na gusto niyang hanapin. Sa mahigit 10 puwersa sa Avenue Hall, ang Ghost Realm ang mas mahinang partido, dahil ang cultivation ng pinunong si Zongsha ay ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules. Siya ay naghahanap ng pagkakataon upang agawin ang huling sheriff route mula kay Zongsha, ngunit sa kasamaang palad ang matandang lalaki ay sobrang tuso at hindi nakahanap ng pagkakataon. Ngayon, hindi niya ito hinanap, sa halip ay binubuli siya, Yang Yio. Well, titingnan ko kung hindi ko kayo papatayin mga bastard this time. May isang bagay lang na hindi maisip ni Yang Yian, bakit walang ibang dumating, si Medusa lang, at kinubkob siya ng mga bastos na iyon sa mundo ng mga multo, parang ang gulo ng guro. Sa mga mata ni Yang Yian, si Medusa ay natatakpan ng mga pinsala, at nasa estado na ng pagsunog ng sarili niyang diwa upang lumaban hanggang sa kamatayan. Tila hindi siya makatagal upang labanan ang mga pag-atake ng mga taong iyon sa mundo ng mga multo. Hehe, lahat, magsikap ka pa, huwag mo siyang patayin, hulihin siyang buhay, at pagkatapos ay hayaan mong makita ni Yang Yian na laganap pa rin siya kapag nasa ating mga kamay ang kagandahan. Sabi ni Zongsha na may malamig na ngiti. Totoong kinamumuhian niya si Yang Yian hanggang sa mamatay, ngunit wala siyang magawa kay Yang Yian, ngunit makikita rin na si Yang Yian ay isang taong mapagtanggol, lalo na pagdating sa mga babae, si Yang Yian ay nagmamalasakit, na talagang kahinaan sa mga mata ni Zongsha. Pagkatapos nilang makapasok sa sheriff field, napansin din nila ang siklab ng dugo ng mga hayop, ngunit malayo sila at maiiwasan sila. Pagkaraan ng mga hayop na may dugo, dumating sila upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga nila ang nag-iisang Medusa at nakilala siya bilang mga tauhan ni Yang Yio. Nang hindi nakikita si Yang Yio o ang ibang tao, direktang nag-utos si Zongsha na hulihin ng buhay si Medusa. Ang mga tauhan ni Yang Yio sa kamay, maaari niyang pagbabantaan si Yang Yio kapag muli niya itong nakilala. Kaya miserable si Medusa. Siya ay nasugatan sa pamamagitan ng mga hayop ng dugo, at ngayon siya ay tumakbo sa mga tao ng mundo ng mga multo. Pagkatapos ng isang away, kung hindi niya itinaya ang kanyang buhay, plano ng kabilang partido na hulihin siya ng buhay, at matagal na siyang napatay. Bang! Puff! Sa estadong halos maubusan na sila ng lakas, madali lang nilang sinamantala ang mga butas. Sa hindi sinasadya, sa wakas ay natambo siya sa lupa ng mga tao sa mundo ng mga multo. Nagluwa si Medusa ng malaking subo ng dugo at hindi na makagalaw. Nang makita ang mga tao sa mundo ng mga multo na lumalapit sa kanyang paningin, naging matalas ang mga mata ni Medusa. Paanong hindi niya malalaman ang pinaplano ni Zongsha? Paanong mabibihag ng buhay nila ang pride ni Medusa, tapos hindi niya alam kung anong mga insulto ang mararanasan niya? Hindi ito pinayagan sa kanya. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Pumikit si Medusa. Bago dumating ang mga tao mula sa mundo ng mga multo, pipiliin niya ang kanyang sarili. Sa ilang kadahilanan, sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, lumitaw sa kanyang isipan ang figure ni Yang Yio. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso at sinabing, malapit na akong mamatay, bakit ka pa nagpapakita? Si Medusa ay may napakakomplikadong puso kay Yang Yio. Mula sa pagiging kontrolado ni Yang Yio gamit ang tubig ng buhay, hanggang sa pagkasira ng kanyang antas ng paglilinang kasunod ni Yang Yio sa kalaunan, ngayon ay naabot na niya ang ika-4 na antas ng mga patakaran ng makalangit na paraan, at wala siyang hinanakit kay Yang Yio. Sa kabaligtaran, habang mas matagal niyang sinusundan si Yang Yio, lalo niyang nalaman na talagang cute siya. Sayang naman. Ang ilang mga bagay ay hindi masasabi sa buong buhay, at kahit na hindi maisa sa katuparan. Kung may kabilang buhay, magkita tayong muli. Nakangiting sabi ni Medusa sa sarili, at sa susunod na pagkakataon ay handa na siyang magpakamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tinig na may galit at nakamamatay na layunin, ngunit pamilyar sa mga tainga ni Medusa, ang tunog. Maglakas loob kang ilipat ang aking mga tao, sampain ito. Biglang binuksan ni Medusa ang kanyang mga mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig na may dugo ay hindi maiwasang mapangiti, at ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Siya nga, sabi ni Medusa sa sarili, at sigurado, nakaramdam siya ng makulay na pagkinang. Ang makulay na glow ay ang magic weapon ni Yang Yio, ang makulay na dragon scale, at si Medusa ay natural na pamilyar dito. Pagkatapos ay umalingaw ang mga hiyawan.
Ang 6 na tao mula sa mundo ng mga multo na malapit sa kanya ay nagsisigawan at isa-isang sumabog ang kanilang mga katawan, ngunit ito ay ang makulay na liwanag na kumikislap sa field. Nakita ni Medusa ang pamilyar na figure sa kanyang paningin, at ito nga ay si Yang Yio. Tara na, Zong. Hindi naman mabagal ang reaksyon ni siya. Kinasusuklaman niya si Yang Yio hanggang sa buto. Nang marinig niya ang boses, nakilala niya na si Yang Yio yun, at pagkatapos ay nakita niya ang 6 na lalaki na huhuli kay Medusa, lahat sila ay nagniningning na may makukulay na kinang, at ang kanilang mga katawan ay sumabog at ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat. Ang unang reaksyon ni Zong siya ay tumakbo. Dahil alam niyang hindi siya katapat ni Yang Yio. Ngunit sa oras na ito, kakaiba kung makakatakbo siya. Nang makita niyang na binubuli nila si Medusa, napuno siya ng hangarin na pumatay. Paano niya hahayaang makatakas si Zong siya nang hindi nagagalit? Bilang karagdagan, ang pangitain niyang ay naiiba sa pangitain ng mga ordinaryong tao, na nagbigay sa kanya ng likas na kalamangan. Ang mga tao sa mundo ng multo ay nagsasanay pangunahin sa kanilang mga kaluluwa, katulad ng paglilinang ng multo. Malas nilang harapin si Yang, na ang kaluluwa ay mas mataas kaysa sa kanila. Bukod, ang paglilinang ng Zong siya at iba pa ay ibang-iba sa paglilinang ni Yang Yian. Kaya nagsimula ang isang patayan. Iniisip ni Yang Yian ang huling share fruit kay Zong siya, kaya paano niya siya pakakawalan. Pagkatapos ay nagsimula ang isang patayan na puno ng takot. Nakarinig si Medusa ng mga sigaw sa kanyang tainga. Sa kapaligiran ng ambon ng dugo, nakikita lang niya ang malabong kapaligiran sa loob ng 20 metro, at wala siyang naririnig na lampas sa 20 metro. Ngunit naiisip niya na pinupugutan ni Yang Yian ng ulo ang mga tao sa ghost shooting world sa di kalayuan. Yang Yian, kaya mo ba akong patayin? Ang paraon ng aking ghost world ay nasa God's domain. Kung papatayin mo ako, hindi ka niya pababayaan. Biglang huminto ang boses. Alam ni Medusa na tapos na ang labanan. Oo naman, sa susunod na sandali, nagpakita si Yang Yio at naglakad papunta sa tabi niya. Yumuko siya, binuhat siya at sinabing, umalis muna tayo dito. Palaging nagpapakita ng lamig si Medusa, ngunit sa sandaling ito, nakahawak siya sa mga bisig ni Yang Yio, at napakaamo niya. Sa wakas natapos na ang lahat ng krisis. Sumandal siya sa mga bisig ni Yang Yio, at pakiramdam niya ay mas ligtas kaysa dati. Siya ay pagod at nasaktan ng sobra. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na siya makahawak at pumikit at nahimatay. Kabanata 2976 na nagpapanik si Medusa. Dinala ni Yang Yio si Medusa sa isang liblib na lugar, ibinaba siya, at iwinagayway ang kanyang kamay para pakainin siya ng 3 patak ng tubig ng buhay. Ang mga pinsala ni Medusa ay napakalubha, parehong panloob at panlabas. Gayunpaman, hanggat ang kaluluwa ay hindi nasaktan, gaano man kalubha ang pinsala, ito ay wala kay Yang Yio. Magaling siyang magpagaling ng mga sakit at magligtas ng buhay. Medisina ang unang kasanayan na natutunan niya noong siya ay nasa mundo ng paglilinang. Bukod dito, ang tubig ng buhay ay isang banal na gamot para sa lahat ng mga pinsala. Pagkatapos ng 3 patak ng tubig ng buhay, ang mga panlabas na pinsala sa katawan ni Medusa ay nagsimulang gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Matapos ang malalaki at maliliit na sugat sa katawan ni Medusa ay ganap na gumaling, ininom ni Yang Yio ang 2 share pills para inumin niya, na tumulong sa kanyang paggaling mula sa panloob na mga pinsala at naubos ang mana at kaluluwa. Ang ganitong pagpapagaling ay matatawag na maluho. Ngunit para kay Yang Yian, wala ito. Ang tubig ng buhay ay magagamit na ngayon sa walang katapusang supply. Tungkol naman sa share pills, 12-12 ng mga ito ang nasa kamay niya. Kung wala na, pwede na lang niyang pinuhin. Anyway, pagkatapos patayin si Zong siya ngayon lang, nakuha niya ang huling share fruit sa kamay ni Zong siya. Gamit ang 2 sa kanyang kamay, maaari niyang pinuhin ang 3 pagan ng share pills. 36 na tableta sa isang pagan ng mga cultivation pill ay hindi maliit na halaga. Kahit na ang share pill sa kanyang kamay ay inihanda para sa mga kamag-anak at kaibigan ni Yunmen, mas nagmamalasakit siya sa taong nasa harapan niya. Ang layunin ng pagdadala sa lahat sa God's Realm ay upang bigyan sila ng pagkakataon na gumawa ng mga tagumpay at pagbutihin ang kanilang cultivation, at pahusayin ang kabuuang lakas ng Yunmen's God Realm, hindi upang hayaan silang magdusa ng anumang pagkalugi. Bagamat sinasabing ang pagpasok sa God's Realm ay isang bagay ng kapalaran, pagkakataon, pagpapala at kapahamakan, at lahat ng kanyang mga nasasakupan ay nauunawaan ang katotohanan ito. Siya ay mas malinaw tungkol sa batas ng kaligtasan, ngunit dapat niyang protektahan ang lahat hanggat kaya niya. Sa simula, ang pagkawala ni Shigan Chanhei at Chuan Tianhao ay nagpadugo na sa kanyang puso. Ngayong nakikitang nasugatan si Medusa, natural niyang ginagamot siya sa lahat ng mga gastos. Ang ikinabahala niya ay nag-iisa si Medusa at napapaligiran at pinatay ng mga tao mula sa mundo ng mga multo, ngunit walang ibang tao, ibig sabihin ay may nangyari. Ang Medusa ay ganito, Yang Yian ay hindi maglakas loob na isipin kung ano ang iba. Ying. Habang nag-iisip si Yang Yian, isang mahinang huni ang tumunog at naputol ang kanyang pag-iisip. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niyang binuksan ni Medusa ang kanyang mga mata. Gising na. Anong nararamdaman mo? Yumuko si Yang Yian para alalayan si Medusa habang nagsasalita.
Hindi, ayos lang, salamat. Nang si Medusa ay inalalayan ni Yang Yian, hinawakan niya ang kanyang kamay, ngunit nanginginig. Ang kanyang mga mata ay umiwas kay Yang Yian at bumulong. Si Yang ay isang matandang kamay sa bukid ng bulaklak. Nang makita ang reaksyon ni Medusa, agad niyang naintindihan na hinawakan niya ang kamay ni Medusa, at nahihiya ito sa isang babae. Mabilis siyang bumitaw. Sa katunayan, wala siyang anumang masamang pag-iisip, at lubos na nag-aalala dahil sa likas na hilig. Sa halip, medyo na-distract siya sa reaksyon ni Medusa. Napakalamig ng kanyang mga kamay, ngunit napakapino at malambot, at napakakomportableng hawakan ito. Sa panunood ng pag-iwas ni Medusa sa kanyang tingin at pakikinig sa kanyang pasasalamat, medyo hindi komportable si Yang Yio. Siya ay napakalamig at palaging ganoon. Ngunit ang pasasalamat ngayon ay bihira at malambot. Hey, I'm glad na okay ka na. Medyo natakot siyang na tumingin sa kanya. To be honest, ang itsura ni Medusa ay talagang may killing power na level 12, pero nag-alinlangan siya sa katawan nito at sa panlalamig nito, kaya hindi siya nag-isip ng mga baluktot na pag-iisip. Ngunit sa sandaling ito, nalaman niya na kapag siya ay banayad, siya ay talagang nagbabanta sa buhay, at halos mawalan siya ng malay. Sa paglunok ng kanyang laway, sa wakas ay pinigilan niyang ang pintig sa kanyang puso. Walang oras para makipaglandian sa mga babae sa oras na ito. Ang iba ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari, kaya kailangan nilang tanungin si Medusa bago gumawa ng mga plano. Tungkol naman kay Medusa sa sandaling ito. Nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang puso tulad ng dati. Oo, ito ay hindi komportable. How to say it? Ang ganitong uri ng discomfort ay hindi ang uri ng sakit, ngunit isang uri ng palpitation na hindi niya mailarawan. At ito ay noong hinawakan ni Yang Yio ang kanyang kamay, o kapag hinarap niya si Yang Yio. She was very flustered, always beating, palpitations. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Siya. Nadama na si Yang Yio sa sandaling ito ay natakot sa kanya ng higit kaysa dati. Inaalala ang nakaraan, noong siya ay nakaharap sa paglapit ng grupo ng mga tao mula sa mundo ng mga multo, noong pinili niyang magpakamatay, ang mga salita ni Yang Yio, naglakas loob ka bang hawakan ang aking mga tao? Dumiretso talaga sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mamaya, kapag Yang Yio. Binuhat siya, at nang siya ay nasa kanyang mga bisig, nadama ni Medusa ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng seguridad, ngunit ito rin ay isang pakiramdam na nagpatakot sa kanya sa responsibilidad. Nang hawakan niya ang kamay niya kanina ay mas lalong lumakas ang pakiramdam. Ito ay ginawa Medusa panic, ito ay simpleng hindi mabata. Nang humarap sa kanya ng hindi maipaliwanag, talagang nalaman niyang hindi siya mapakali o malamig, at tila mainit ang kanyang puso. Ngunit kinasusuklaman niya ang pakiramdam ng init. At the same time, medyo nakaramdam siya ng saya. Sobrang contradiction. Nakatayo sa harap ni Yang Yio na nakayuko, hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nasaan ang iba? Paano ka nabagsak at kinubkob ng grupo ng mga tao mula sa mundo ng mga multo? Si Medusa ay nasa estado ng gulat nang siya ay nag-iisip, ngunit nagambala ng tanong ni Yang Yian. Nang marinig ang tanong ni Yang Yian, sa wakas ay nagising si Medusa. Kung ikukumpara sa gulat sa sandaling ito, ang kanilang nakaraang karanasan ay mas mahalaga, at dapat niyang sabihin kay Yang Yian. Huminga siya ng malalim at sinabi, pagkatapos naming humiwalay sa iyo, sinundan namin ang mga tao mula sa Human Emperor Island. Dahil dito, inatake kami ng mga dugong hayop na nagmumula sa lahat ng direksyon bago kami pumunta sa malayo. Pagkatapos kong mahiwalay, nakilala ko ang mga tao mula sa Ghost Realm. Pagkatapos ng matinding labanan, akala ko mamamatay na ako at handa na akong magpakamatay. Hindi ko inaasahan na lilito ka. Tungkol naman sa iba, hindi ko alam kung ano ang nangyari ngayon, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi lang ako ang pinaghiwalay ng mga dugong hayop. Mas naging solemn na ang mukha ni Yang Yian matapos marinig ito. Ayon kay Medusa, maaaring pinaghiwalay ang malaking hukbo. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na lahat ay nagkahiwalay. Sa ganitong paraan, ito ay mapanganib sa Sheriff Field. Katulad ng nangyari kay Medusa, kung hindi siya atakihin ng mga dugong hayop, magugulo siya kung makatagpo siya ng ibang puwersa. Ngayon kailangan nating mahanap ang mga ito sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 1 minuto, mas malalagay sa panganib ang iba. Nabigo si Yang Yio at nanalangin lamang na sana ay mabuhay ang mga taong nakakalat. Tara na at hanapin natin sila sa lalong madaling panahon, kung hindi, delikado. Sabi ni Yang Yio kay Medusa. Malumanay na tumanggo si Medusa. Hindi niya namalayan na nang kausapin niya ngayon si Yang Yio, wala na sa kanya ang malamig na kay-abangan na taglay niya noon. Sandali, bibigyan kita ng mabilis na pagpipino. Makakatulong ito sa iyong maglakad sa Sheriff Field. Naisip ni Yang Yio ang mga mata ng dugong hayop. Dahil kaya niyang pinuhin ito para makakita ng 100 metro, magagamit din ito ni Medusa. Anyway, mayroon pa ring 8 blood beast sa kanyang Chenkun pot space, kaya mayroong 8 pares ng mga mata. Hayaang pinuhin ni Medusa ang 1 pares, at magkakaroon din siya ng kalamangan dito, na magiging kapaki-pakinabang para sa susunod na paghahanap para sa lahat. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Yang Yio ang 1 pares ng dugong mata ng hayop at ibinigay ito kay Medusa, hiniling sa kanya na pinuhin ang mga ito sa lalong madaling panahon.
Kabanata 2977 Medusa's Double Pupil Talent. Sa ilalim ng proteksyon ni Yang Yio, sinimulan ni Medusa na pinuhin ang isang pares ng dugong mata ng hayop. Sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang sorpresa. Orihinal na nais ni Yang Yio na maging katulad niya si Medusa, at pagkatapos na pinuhin ang isang pares ng mga mata ng dugong hayop, maaari rin siyang magkaroon ng kalamangan sa paningin sa Sherifield na puno ng ambon ng dugo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pares ng dugong hayop na mata ang naging opportunity medium ni Medusa. Si Medusa ay masunurin na ngayon kay Yang Yio, at anuman ang kanyang sasabihin ay kung ano ang kanyang sinasabi. Pagdating ng oras, sisimulan na niyang pinuhin ang isang pares ng dugong mga mata, at hindi na siya magtatanong pa. Si Yang Yio ay nanatili sa kanyang tabi upang protektahan siya, at nagsimulang magpino si Medusa. Sa isang tiyak na sandali, nakita ni Yang Yio si Medusa na biglang nagmulat ng kanyang mga mata, ngunit nakita niya ang mga double pupil sa kanyang mga mata, at ang mga ito ay nagniningning na may gininto ang liwanag. Bagamat matagal na niyang alam na ang mga mata ni Medusa ay may likas na mahiwagang kapangyarihan at nakita na niya ito noon, iba na ngayon. Nang kumislap ang gininto ang liwanag, nakaramdam siya ng pagkahilo sa sandaling tumingin siya sa mga mata ni Medusa. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang walang katapusang gininto ang liwanag, na walang katapusan. Alam niya sa kanyang puso na maaaring ito ay isang sumpa, ngunit hindi niya ito maalis at hindi magising. Buti na lang, pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang gintong liwanag. I'm sorry, hindi ko ito na-control ng maayos. Ang boses ni Medusa ay umalingaw sa kanyang mga tainga, na may kaba. Nagising si Yang Yian sa oras na ito, ngunit ang kanyang noo ay natatakpan na ng mga butil ng pawis. Sinabi niya sa kanyang puso, medyo nakakatakot. Okay lang, mata mo. Tiningnan ni Yang Yian ang sandaling ito at nalaman na nawala at bumalik sa normal ang double pupils ni Medusa. Nagmamadaling sinabi ni Medusa, pagkatapos mong pinuhin ang Blood Beast ay para sa akin, nagbago ang aking mga mata. Nagpatuloy si Medusa ng walang lihim na kagalakan, ngayon kung makilala ko ang mga taong iyon sa mundo ng mga multo, tiyak na papatayin ko silang lahat ng walang libingan. Alam ni Yang Yian na ang mga mata ni Medusa ay ang kanyang trump card. Noong una niya itong nakilala, naranasan na niya ito. Sa oras na iyon, pagkatapos na sumambulat ang mga mata ni Medusa, nagkaroon siya ng kakayahang mag-petrify. Ngunit bagamat saglit lang ang nakalipas, nakita niyang iba ang mga mata nito. Ito ay talagang dinalisay. Hindi ko maiwasang magtanong, ano ang kakayahan ng iyong mga mata ngayon? Sinabi ni Medusa, sa batayan ng orihinal na petrification, mayroong karagdagang kakayahan sa pagsuso ng kaluluwa, na maaaring makakabigla sa kaluluwa. Naunawaan ito ni Yang Yian nang marinig niya ito. Sa pag-iisip tungkol sa walang katapusang pagkahilo at ang pakiramdam na hindi niya mailabas ang kanyang sarili ngayon, napakasaya niya na si Medusa ay sa kanya. Kung siya ay isang kaaway, siya ay mawawala sa sandaling iyon at siya ay mamamatay ng 100 beses. Gulat at inggit siya at the same time. Kung alam niya na ang cultivation ni Medusa ay ang ika-4 na antas na ngayon ng Heavenly Dao, at siya ang ika-5 antas ng Heavenly Dao, kahit na ang kanyang ika-5 antas ng Heavenly Dao cultivation ay lampas pa sa parehong level, ngunit ang mga mata ni Medusa ay maaaring makaapekto na sa kanya, at siya ang nagkusa na hindi niya ito magising sa kanyang kapangyarihan, na hindi niya kayang gisingin ang kapangyarihan niya. Medusa's eye talent for a while. Ito ay tiyak na isang malakas na mamamatay. Matapos makaramdam ng emosyonal, napakasaya rin ni Yang Yian. Habang nasa tabi niya si Medusa, lumakas muli ang kanyang lakas. Mayroon siyang malaking katulong na maaaring maka-impluwensya sa ika-5 antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao o mas malakas pa. Nagtanong muli si Yang Yio, mas malakas din ba ang kakayahan ng petrification? Sinabi ni Medusa, oo, ito ay nararamdaman ng maraming beses na mas malakas kaysa dati. Ano ang kasalukuyang visual range? Patuloy na tanong ni Yang Yio. Sinabi ni Medusa, kung hindi binubuksan ang double pupil, nakikita ko na ngayon ang hanay na 100 metro. Akala ni Yang Yio ay normal lang, 100 metro lang ang nakikita niya, ngunit sinabi ni Medusa na hindi ito binubuksan ng double pupil. Ano ang tungkol sa pagbubukas ng parehong mga mag-aaral? Ito ang pangunahing punto. Kung bubuksan ang double pupil, malinaw itong makikita sa loob ng radius na 10,000 metro. Sabi ni Medusa, Haze. Napasinghap siyang ng malamig na hangin. Napaka-pervert. Ngayon ay mayroon na siyang bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng mga mata ni Medusa matapos mag-evolve sa double pupils. Talagang pervert ang talento, naiinggit siyang. Maliit ang boses ngunit narinig ito ni Medusa. Medyo nahihiya niyang sinabi, hindi ito kasing ganda ng inaakala ko. Kapag binuksan mo ang double pupil, napakalaki ng konsumo. Anumang makapangyarihang talento ay may mga paghihigpit. Ito ang daan ng langit. Nakinig si Yang Yio sa sinabi ni Medusa at tumango bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, hindi mahalaga kung ito ay isang malakas na pag-atake o isang malakas na talento, hindi ito magagamit ng walang katapusan. Ito ang tuntunin ng langit at lupa. Tungkol sa kakayahan ni Medusa sa double pupils, pinag-isipan ito ni Yang Yio at nagpayo pa rin, huwag mong ipakita sa iba ang kapangyarihan ng iyong double pupil sa iba.
Gamitin ito bilang teritoryo. Okay, sa tingin ko rin. Nag-evolve lang ang mga mata ko para magkaroon ng kakayahan ng double pupils, pero hindi pa rin ito masyadong stable. Kung makatagpo ako ng isang malakas na tao na may cultivation level na mas mataas kaysa sa akin, baka ma-backfire ako. Maaari lang itong umiral bilang isang killer. Pinag-isipan ito ni Medusa, at lubos na sumang-ayon sa mga salita ni Yang Yio, at alam din niya ang kanyang sitwasyon. Well, iyan ay mahusay. Pinoprotektahan mo ang iyong mga mata. Maaaring kailanganin ko ang iyong kooperasyon kapag kinakailangan. Sinimulan na niyang naisipin si Medusa. Kung kailan, saan at kung kanino siya magagamit, may plano na si Yang Yio. Hindi bababa sa likas na mahiwagang kapangyarihan ng Medusa ang hindi magagamit sa ngayon, o hindi ito kailangang gamitin para sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Dahil kaya niyang durugan ang malakas na tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, kung gayon ang malakas na tao lang na lumalampas sa basic Heavenly Dao Rules ang makakapagpatakot sa kanya, tulad ng Hidaw level. Isa na namang Ghost World ang na-offend niya ngayon. Ayon kay Shen Nung Yuming, may malalaking tao sa antas ng Hidaw sa likod ng mga pangunahing puwersa sa God's Domain. Sunod-sunod niyang pinatay at winasak ang tatlong pangunahing puwersa ng 33 Heavens Palace, ang Nine Li Clan, at ang Ghosts and Gods Realm. Sa madaling salita, kahit papaano ang Hidaw sa likod ng tatlong puwersang ito ay darating para maghiganti sa kanya. Sa lahat ng puwersa, siya lang ang walang Hidaw strongman sa likod niya, na siyang ikinabahala niya. Siyempre, dahil ang kanyang cultivation level ay itinaas sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, hindi siya masyadong nag-aalala. Kung talagang lalaban siya hanggang kamatayan, hindi siya natatakot. Ngayong mayroon na siyang double pupil talent ni Medusa, katumbas na siya ng pagkakaroon ng isa pang trumpo sa paligid niya. Nakita niya ang double pupils ni Medusa. Kung makakaapekto ito sa kanya, nangangahulugan ito na maaari din itong makaapekto sa antas ng Hidaw. Kung may darating na malakas na Hidaw para manggulo, hindi niya magagawang makipagtulungan kay Medusa. Ito ang dahilan kung bakit sinabihan niya si Medusa na huwag madaling ilantad ang kanyang double pupils. Sige, hanapin na natin yung iba. Hindi ko alam kung kamusta na sila. Ngayong natapos na ni Medusa ang kanyang pagsasanay at may double pupils na, ayaw na niyang mag-antala pa. Okay, tumanggo si Medusa at sumunod kay Yang Yio. Para sa ilang kadahilanan, talagang umaasa siya na hindi niya mahahanap ang iba ng masyadong mabilis, para makasama niya si Yang Yio ng mas matagal. Kabanata 2978 Young Master, please leave. Sinundan ni Yang Yio at Medusa ang pangkalahatang direksyon ng Blood Beast Tide. Hindi sila nakatagpo ng dugong hayop sa daan. Napakalaki ng buong sheer field. Matapos ang mahabang paglalakad, hindi napatag ang lupain. May mga fault tulad ng pag-crack ng lupa pagkatapos ng lindol. Sa katunayan, alam ni Yang Yio na ang lahat ng ito ay bakas ng pagkawasak na natitira pagkatapos ng digmaan. May malalaking lubak, nakaumbok na bukol, at iba pa. Medyo komplikado ang terrain. Habang lumalakad ka, mas maraming butas ang naroon, at napakalaki ng mga ito. Minsan kailangan mong dumaan sa isang maliit na kanyan, at pagkatapos ay lalabas ka sa isang malaking kanal. Sa geographical na kapaligirang ito, bumagal siya at ang bilis ni Medusa kahit na may kakayahan silang makakita ng 100 metro. Sa isang tiyak na sandali, biglang huminto si Medusa at nagsabi, Diyos ko, parang naamoy ko ang hininga ng isang soro. Matandang fox. Hindi nag-react si Yang Yio. Ngunit pagkatapos magsalita, naunawaan niya na ang tinutukoy ni Medusa ay tungkol sa Sun Fox. Ang dalawa sa kanila ay nag-away ng maraming taon sa fiery desert ng Eternal God Realm. Sila ay mortal na magkaaway, ngunit dahil dito, medyo kilala nila ang isa't isa. Kaya hindi naramdaman ni Yang Yian ang hininga ni Granny Sun Fox, ngunit naramdaman ni Medusa na hindi nakakagulat kay Yang Yian. Mabilis siyang nagtanong, sa direksyong iyon, sigurado ka ba? Dahil naramdaman ni Medusa ang hininga ni Granny Sun Fox, posibleng makahanap ng ibang tao. Napakahina ng hininga ni Sao Fox. Nakipag-away ako sa kanya sa loob ng isang panahon. Masasabi kong kilalang kilala ko siya. Walang magkakamali. Ako ang mangganguna. Lumakad si Medusa habang nagsasalita. Tumingin si Yang Yian sa nagmamadaling pagbabalik ni Medusa, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sumunod. Sa katunayan, alam niya na sina Medusa at Granny Sun Fox ang magkaribal ng pamilya Yuan. Naglaban sila para sa isang panahon, ngunit nakabuo din sila ng isang napakakakaibang relasyon. Naging subordinate niya ang dalawa dahil sa itsura niya. Nang maglaon, walang galit sa pagitan ng dalawang pamilya, ngunit sa ibabaw ay nag-aaway at nasasaktan pa rin sila sa isa't isa. Sa katunayan, ang kanilang relasyon ay naging isang pagkakaibigan. Kaya alam niya na pagkatapos maramdaman ni Medusa ang hininga ni Granny Sun Fox, mas balisa ito kaysa sa kanya. Kahit siya ay hindi alam ito, ngunit nakita niya ito. Walang alinlangan na ang eksenang ito ang kanyang nakita, at ito ay mainit. Si Yang ay isang tao ng katapatan at pagmamahal, at natural na umaasa na ang kanyang mga nasasakupan ay magiging ganito. Isang grupo lamang na may katapatan at pagmamahal ang magiging pinakakomportable sa kanyang puso. Nakangiting sinundan niya si Medusa. Lumakad ang dalawa sa isang maliit na kanyan, at pagkapasok,
nakita nila ang isang hukay na may 20 hanggang 30 metro. Nakatayo si Medusa sa gilid ng hukay. Sumimangot si Yang Yiu at sinabing, nasa ibaba pa kaya? Tumango si Medusa at sinabing, well, pakiramdam ko ay mas malakas ang hininga ng Fox dito. Dapat nasa ibaba ito. Tumayo si Yang Yiu sa gilid ng hukay at tumingin sa madilim na hukay at sinabi, pagkatapos ay bumaba ka. Okay, tumalon si Medusa habang nagsasalita. Ang backlight ni Yang Yiu ay kumikislap na may banal na liwanag, at lumitaw ang hangin at mga pakpak ng ulap. Humabol siya sa isang iglap, at tumabi kay Medusa. Inabot niya at hinawakan ang kamay niya at sinabing, hindi malinaw ang sitwasyon sa ibaba, sabay tayo. Well, nang si Medusa ay hinawakan ni Yang, ang kanyang puso ay nanginig, at likas na gusto niyang umatras, ngunit hindi siya umatras dahil napakalakas ng kamay ni Yang. At saka, nang hawakan ni Yang ang kanyang kamay, hindi maipaliwanag na gamaan ang pakiramdam niya, at syempre mas bumilis ang tibok ng kanyang puso, na hindi pa nangyari noon. Paano si Yang Yin? Naramdaman pa rin niya na napakalamig ng kamay ni Medusa, ngunit malambot ang kamay nito, at gusto niya ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, hindi naisip ni Yang na samantalahin siya. Nasa isang malaking hukay siya at hindi malinaw ang sitwasyon. Natatakot siyang magdusa si Medusa kapag may nangyaring hindi inaasahan. Mayroon siyang mga pakpak ng hangin at ulap, na nagbigay sa kanya ng kalamangan. Malayang nahulog ang dalawa. Naisip ni Yang Yian na ang malaking hukay ay hindi masyadong malalim, marahil mga ilang dosenang metro lamang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog siya ng mga 300 metro para marating ang ilalim. Ito, napakadilim sa ibaba. Ito ay nasa isang estado kung saan hindi mo makita ang iyong kamay sa harap mo. Naisip niya na ang malaking hukay na ito ay maaaring ang malaking hukay na hinukay noong digmaan. Sinabi ni Medusa sa kadiliman, sa ganitong paraan. Sa oras na ito, namula si Medusa at kumawala sa kamay niyang at pumunta sa sulok. Bagamat madilim dito, para kina Yang Yian at Medusa, hindi ito naiiba sa tuktok. Kahit 300 meters underground, may blood mist pa rin. Nang gabing iyon, 100 meters pa ang nakikita ng dalawa. Ang buong hukay ay hindi masyadong malaki, wala pang 100 metro. Sa isang sulyap, nakita ni Yang Yiu at Medusa ang isang kuweba. Sa loob, tanong ni Yang Yiu kay Medusa. Oo, ang amoy ng Fox ay lumalakas at lumalakas. Tumango si Medusa at sinabing, at naglakad na papasok. Tiningnan ni Yang Yian ang kuweba na may diameter na halos 3 metro at nagmamadaling sumunod. Ang kuweba dito ay parang natural na nabuo. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa loob? Ano ang iiral? Hindi niya moari kung paano lumitaw dito si Granny Sand Fox. Nakatakas ba siya mula sa mga dugong hayop at tumakbo ng malalim sa ilalim ng lupa? Walang alam, at ngayon lang siya mahahanap niya. Naramdaman ba ni Medusa ang presensya ng iba pang mga paghinga? Tanong ni Yang Yian. Hindi, sa ngayon, ang hininga lang ng Sao Fox ang nararamdaman ko. Sabi ni Medusa habang naglalakad. Nakinig si Yang Yian sa kanyang pagtawag kay Granny Sand Fox at mapait na ngumiti lamang sa kanyang puso, ngunit hindi siya umimik, dahil alam niyang sanay na si Medusa. Bagamat narinig niya ang pagtawag nito kay Granny Sand Fox na Sao Fox, narinig ni Yang Yian na nag-aalala pa rin siya kay Granny Sand Fox sa kanyang tono. Pagkatapos ng lahat, ang mortal na kaaway ay naging ang taong pinakakilala ang isa't isa, na isa ring uri ng swerte. Noong una, naisip ni Yang Yian na ang kuweba na ito ay hindi dapat masyadong malalim o masyadong malaki. Sa hindi inaasahan, makalipas ang kalahating oras na paglalakad, hindi pa rin siya umabot sa ibaba, ngunit lumawak ito ng lumawak, at lumitaw ang iba pang mga sanga-sanga na kuweba. Sa kabutihang palad, si Medusa ay sumusunod sa paghinga, kung hindi, sila ay mawawala, at pagkatapos ay kailangan niyang umalis sa kanyang katawan upang maghanap ng mga tao. Nararamdaman ko ito sa unahan. Medyo nasasabik ang tono ni Medusa, at binilisan niya ang lakad habang nagsasalita at nawala sa kanto. Hoy, huwag kang mag-alala, teka. Sigaw ni Yang Yiu at nagmamadaling sumunod. Magkasunod na naglakad ang dalawa sa loob ng 10 minuto, at biglang naging malinaw ang paningin, at lumitaw sila sa isang malaking kuweba, na kalahati ng sukat ng basketball court. Slutty Fox! Sigaw ni Medusa. Nakita ni Yang Yiu na sa medyo mataas na platform, nakatalikod sa kanila si Granny Sand Fox. Lumapit si Medusa. Nagmamadali din siya. Wag kang lalapit. Nang paakyat na sina Medusa at Yang Yiu sa entablado, isang napakapaos, masakit at kakaibang boses ang tumunog. Ngunit makikilala pa rin ni Yang Yiu at Medusa na iyon ang boses ni Lola Sand Fox. May mali. Tumigil ka. Iniunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay at hinawakan si Medusa. Sa sandaling ito, ang Lola Sand Fox sa platform ay kumikibot-kibot, ngunit dahan-dahan siyang tumalikod at paputol-putol na sinabi, bata. Young Master, dapat kayong umalis kaagad. Kabanata 2979 na tao ka man o multo, magiging abo ka. Medyo natarante sina Yang Yiu at Medusa sa oras na ito, dahil ang mga salita ni Lola Xiao sa oras na ito at ang paraan ng pagbilang niya sa kanyang mukha ay kakaiba. Ngunit ang mga salita ay ipinahayag ng napakalinaw. Hayaan mo silang umalis. Anong nangyayari? Sa isang kisap mata,
Nilingon ni Lola Xiao ang kanyang mukha at ngumiti, at sinabi, Diyos, narito ka. Naglakad papunta sa kanila si Lola Xiao habang nagsasalita. Ang eksenang ito ay salungat sa mga mata ni Yang Yiyo. Kanina pa niya sinasabi na umalis ka na ng mabilis, pero ngayon nakangiti na siyang naglalakad papunta sa kanila. May mali. Nang puntahan ni Yang Yiyo si Lola Xiao, nalaman niyang tila puno ng evil charm ang kanyang mga mata. Ibang-iba ito sa paraan kung paano niya nakita si Lola Xiao tuwing weekdays. Biglang may naisip na tanong si Yang Yiyo. Ghostly Fighting Soul. Sinabi ni Shen Nung Yuming na ang mga multo na lumalaban na espiritu ay malakas at mahina. Nang pumasok sila sa field ng Ghostly Fighting Spirit, ang mga Ghostly Fighting Spirit na nakatagpo nila ay mababa lang ang level. Ngunit ngayon ito ang pangunahing lugar ng multo na Fighting Spirit Field, ang Sheriff Field. Ito ay ganap na posible na ang matataas na antas ng multo na lumalaban na espiritu ay lumitaw dito. Hindi maganda, magtago ka dali. Boom! Puff! Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, nakita niyang naglakad si Granny San Fox sa harap ng Medusa at biglang inatake si Medusa. Ang banal na liwanag na sumabog sa pagitan ng kanyang mga kamay ay sinamahan ng isang malakas na duguan na masamang espiritu. Natigilan si Medusa at natama ng malakas ng palad ni Granny San Fox. Siya lumipad pabalik habang nagsusuka ng dugo. Mabilis na tumalon si Yang Yiyo at hinawakan si Medusa sa kanyang mga braso. Ngunit sa oras na ito ay hindi sila binigyan ni Granny San Fox ng anumang pagkakataon na huminga. Lumipad siya at ang dugong masamang espiritu ay bumulwak sa pagitan ng kanyang mga kamay at muling umatake. Malamig na sumangot si Yang Yiyo at direktang hinikayat ang kapangyarihan ng Thunder Attribute na Dao Tree sa 10 malalaking puno ng Dao. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para paandarin ang divine power sa kanyang kamay at biglang sinampal si Granny San Fox. Boom! Crack! Ang makapangyarihang divine power at ang kapangyarihan ng Dao Tree na may Thunder Attributes ay sobrang yang at malakas, at partikular na idinisenyo upang madaig ang yin. Sa isang dagandong, ang enerhiya sa field ay sumabog. Nanginginig ang buong malaking espasyo. Ngunit ito rin ang palad na nagpasabog sa San Fox Granny. Ang dalawang panig ay humiwalay sa layo na 50 o 60 metro. Paano ito? Tanong ni Yang Yiyan matapos tulungang mapunta si Medusa. Sa sandaling ito, mukhang hindi makapaniwala si Medusa, at tumango, okay lang, minor de edad lang na pinsala. Ang hindi niya maintindihan ay talagang tinakot siya ng San Fox Granny hanggang mamatay. Matapos panasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, tinitigan ni Medusa ang lola ng San Fox at hindi napigil ang umungol, Slot Fox, nababaliw ka na ba? Kahit na dati ay magkaaway ang dalawa, wala talagang galit mula noong huling pagkakataon, ngunit ngayon lang niya naramdaman na gusto siyang patayin ng San Fox Granny. Dahil dito, medyo hindi komportable si Medusa. Ngunit malinaw na nakikita ni Yang Yiyan na ang San Fox Granny na nasa harapan niya ay hindi ang San Fox Granny. Sinabi kay Medusa, huwag kang magalit, hindi siya si Granny San Fox. Habang nagsasalita, tinitigan din ni Yang Yiyo si Granny San Fox sa kanyang paningin. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyo, natigilan din si Medusa, at unti-unting hamupa ang galit sa kanyang puso. Ngayon ay tumingin siya kay Sao Fox sa kanyang paningin at nakitang may mali. Bagamat si Granny San Fox pa rin ang hininga, iba ang mga mata. Iba ang mga mata ng patay na Zoro, at alam ito ni Medusa. Biglang nagising si Medusa at tumingin kay Yang Yiyo at nagsabi, pwede ba? Tumango si Yang Yiyo at nagsabi, 9 sa 10, si Granny San Fox ay kontrolado ng isang mataas na antas ng espiritong lumalaban sa multo. Iligtas natin siya ng mabilis. Kung iisipin ang sitwasyon ngayon, masasabi pa rin ni Sao Fox na umalis tayo. Kung ikukumpara sa mga multo sa kanyang katawan, imposibleng lamunin ang kanyang kaluluwa ng ilang sandali. Sa karamihan, maaari nitong sugpuin ang kaluluwa ni Sao Fox, at hindi ganoon kadaling lamunin ang kaluluwa ng angka ng Fox. Medyo balisa si Medusa habang nagsasalita. Tumango si Yang Yiyan at sinabing, bueno, tiyak na ililigtas ko siya, ngunit pakiramdam ko ay mayroong higit sa isang lola ng San Fox dito. Kikilos ako sa ilang sandali. Dapat kang maging alerto at protektahan ang iyong sarili. Sinabi ito ni Yang Yiyan dahil naramdaman niya na ang aura dito ay tila hindi namamaliin, at nagsimula ito sa paligid. Bilang karagdagan, mas mabuti kung sasabihin sa kanya ni San Fox Granny, Young Master, dapat kang umalis ng mabilis. Ito ay isang uri ng pahiwatig. Alinman sa multo na kumokontrol sa kanyang katawan ay napakalakas, o may iba pang mga ghost fighting spirit dito. Ayaw ni San Fox Granny na makipagsapalaran sila ni Medusa. Pero posible ba? Syempre imposible. Not to mention that Medusa has a friendship beyond the enemy with San Fox Granny, her mortal enemy, Medusa will sure save San Fox Granny. At siya mismo ay hindi banggitin. Sa pag-iisip pabalik sa unang pagkakataon na nakilala niya si San Fox Granny sa Eternal God Realm, sinamba siya ni San Fox Granny bilang kanyang Panginoon. Siya ang una sa lahat ng kanyang mga nasasakupan maliban kay Xionghuan na nagboluntaryo. Si San Fox Granny din ang nagbabantay sa shell ng Chaos Bell at hinayaan siyang pagsamahin ng buo ang Chaos Bell. Nalaman din niya ang ilang sekreto na hindi pa rin niya maintindihan, gaya ng Emperor of the East.
Huwag na nating pag-usapan. Iba pang mga bagay, gayunpaman, dapat na mailigtas si Granny Sandfox, at walang maaaring mangyari sa kanya. Ang Medusa ay ngayon lang, ang kaluluwa ni Granny Sandfox ay maaaring hindi pa nilalamon ng mga multo sa sandaling ito, sa karamihan ay pinigilan nito ang kaluluwa ni Granny Sandfox. Totoong hindi ganoon kadaling lamunin ang kaluluwa ng Fox Clan. Ang makapangyarihang talento ng Fox Clan ay kagandahan, sa madaling salita, galing din ito sa makapangyarihang talento ng kaluluwa, kaya kahit na may ilang matataas na antas na multo na kumokontrol kay Granny Sandfox, hindi ito magiging ganoon kadaling lamunin ang kaluluwa ni Granny Sandfox at ganap na sakupin siya. Alam ni Yang Yio na may pagkakataon pa na iligtas si Granny Sandfox, at pagkatapos sabihin kay Medusa, dumiretso siya sa Granny Sandfox. Nais niyang sugpuin si Granny Sandfox ng may ganap na kapangyarihan, at pagkatapos ng ganap na pagkontrol sa kanya, bubunutin niya ang espiritong lumalaban sa multo sa katawan nito. Ang Dao Tree ay nagbabalik sa isa. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Yang Yio ang kapangyarihan ng 10 mahusay na puno ng Dao pagkatapos pumasok sa domain ng mga Diyos, na sapat na upang ipakita na nagmamalasakit siya sa Granny Sandfox. Boom! Sumambulat ang makulay na banal na liwanag sa buong katawan. Isang malakas na hininga ang kumalat. Nang iunat niya ang kanyang kamay ay bumungad sa kanyang kaliwang palad ang gintong liwanag. Boom! Tunog iyon ng Chaos Bell. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, lumutang ang makukulay na kaliskis ng dragon. Handa si Yang Yio na ibagsak ang Sandfox Granny sa lalong madaling panahon ng may matinding puwersa. Siyempre, hindi ito ang lahat ng kapangyarihan. Mayroon din siyang Dark Rule symbol na handa upang mahanap ang tamang oras para gamitin ito anumang oras. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Sandfox Granny, na 12-12 ng metro ang layo, ay biglang ngumiti ng masama at sinabing, "Aking young master, papatayin mo ba ang matandang babae?" Tumingin si Yang Yio sa kanya at nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Ito ang pangalawang beses na nagsalita ang Sandfox Granny sa kakaibang tono. Dahil kontrolado siya ng mga multo, hindi siya dapat magkaroon ng karunungan. Sinabi ni Shen Nung Yuming na ang mga ghost fighting spirit ay masasamang bagay na walang iniisip at katalinuhan. Ngunit ngayon ang Sandfox Granny sa kabilang panig ay bamuka ang kanyang bibig upang kausapin siya. Ito ay malinaw na isang pag-iisip, ngunit sa parehong oras ay alam din ni Yang Yio na tiyak na hindi siya ang kamalayan ng Sandfox Granny. Hindi mo ari ni Yang Yio at ayaw niyang isipin iyon. Maaari lang niyang iugnay ito sa katotohanan na ang mga high-level na multo ay may katalinuhan at pag-iisip, tama ba? Malamig siyang ngumuso at sinabing, bibigyan kita ng isang pagkakataon na umalis sa katawan ni Granny Sandfox at patawarin ang nakaraan. Kung hindi, gagawin kitang abo hindi alintana kung ikaw ay isang tao o isang multo. Chapter 2980 Sino ito kung hindi isang multo? Hehe, my young master, nakakalungkot ka talagang magsabi niyan. Ako si Granny Sandfox. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Halika, punta ka dito at titignan kita ng mabuti. Walang pakialam si Lola Sandfox sa banta ni Yang Yio. Nagbiro pa siyang nagsalita at lumapit kay Yang Yio. Ngayon ay medyo nag-aalala si Yang Yio. Ang aura ni Granny Sandfox sa kanyang mga mata ay nasa ikatlong antas pa rin ng Heavenly Dao Rules, na isang kaharian na makakamit lamang pagkatapos kunin ang Sheer Fruit. Ngunit ngayon ay nakaharap siya sa kanya nang walang anumang takot. Bagamat alam niyang wala na siya sa sarili niya, sobra na ang performance niya. Nang makitang paparating si Granny Sandfox, hindi na pinansin ni Yang Yio. Hinintay niyang lumapit ito para makita kung ano ang ibig sabihin nito. Anyway, alam niya na hindi nandito si Granny Sandfox para gunitain ang nakaraan, kundi para manggulo. Hehe, young master ko, mag-ingat ka. Boom! Ang tila mabagal na gumagalaw na Sandfox Granny ay talagang tuso at maingat. Nang halos 10 metro na siya sa harap ni Yang Yio, bigla niyang inatake si Yang Yio. Isang madugong banal na liwanag ang dumating. Agad itong bumagsak kay Yang Yio. Sa sumunod na sandali, ang buong katawan ni Yang Yio ay tila naletag. Ah, Diyos! Napasigaw si Medusa nang makita ang tagpong ito. Hindi niya akalain na si Yang Yio ay mahuhuli ng ganito. Sa kabaligtaran, biglang nagbago ang mukha ng Sandfox Granny na nakangiti sa akin at walang pag-aalinlangan na umatras. Pero, boom! Boom! Tumunog ang Chaos Bell sa Dagandong. Ang gintong liwanag ay lubhang nakasisilaw. Isang malamyos na tunog ang bumaba mula sa langit, ngunit binalot nito ang Sandfox Granny na gustong umatras. Si Yang Yian ay natural na hindi gaanong mahina. Nabasag siya ni Granny Sandfox sa isang suntok. Nataman lang siya ng after image ni Granny Sandfox na ginamit niya ang kanyang Wind and Cloud Wings para makaiwas ng umatake si Granny Sandfox. Nag-counter-attack siya sa isang kisap mata at binalot niya si Granny Sandfox sa Chaos Bell ng isang galaw. Siya ay inihanda para dito at ang kanyang lakas sa paglilinang ay iba sa dati. Paano madaling atakihin si Yang Yian? Binalot niya ng isang pitik ng kamay si Granny Sandfox sa Chaos Bell. Nakahinga rin ng maluwag si Medusa sa kabilang banda sa pagkakataong ito. Isa pala itong false alarm. Buti na lang okay si Yang Yian. Dong! Tumalon si Yang Yian at tumayo sa Chaos Bell. Napagpasyahan ang pangkalahatang sitwasyon.
Hindi makalabas si Lola San Fox matapos siyang supilan sa Chaos Bell. Si Yang Yian ay tumayo sa Chaos Bell, tumingin sa paligid, at pinakiramdaman ito ng mabuti, ngunit wala siyang nakitang ibang buhay na nilalang. Akala ko may mga multo na lumalaban dito, ngunit hanggang sa sandaling ito ay pinigilan niya si Granny San Fox sa Chaos Bell, walang gumagalaw. Nangangahulugan ito na mayroon lamang isang kaluluwang lumalaban sa multo sa katawan ng lola ng San Fox, at wala nang iba pa. Kung meron man, kanina pa ito tumalon. Sa pag-iisip nito, gamaan ang loob niya. Siya. Sinabi kay Medusa, Medusa, halika at protektahan ang batas. Gagamitin niya ang lumang paraan, at iiwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan at papasok sa dagat ng kaluluwa ng lola ng San Fox upang sirain ang kaluluwang lumalaban sa multo na kumokontrol sa kanya. Lumapit si Medusa pagkatapos marinig ito, at tumingin sa San Fox Granny na pinigilan sa Chaos Bell, at tinanong si Yang Yio, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pinuprotektahan mo ang batas para sa akin, at ang aking kaluluwa ay aalis sa aking katawan at papasok sa dagat ng kaluluwa ng lola ng San Fox. Pagdating ng panahon, mahahanap ko ang kaluluwang lumalaban sa multo at sisirain ito. Sabi ni Yang Yiu kay Medusa. Baka pwede akong magbigay ng kamay. Napaisip si Medusa at nagsalita. Natigilan si Yang Yiu, at pagkatapos ay nag-react na gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng kanyang double pupils. Mabuti yan, sa tulong mo, mas malaki ang tsansa na manalo. Alam ni Yang Yiu na ang mga double pupils ni Medusa ay tina-target din ng kaluluwa, na may epekto ng pagkuha ng kaluluwa, at maging siya ay nasa problema. Bagamat hindi siya pinayagang madaling gamitin ang kanyang double pupils, wala masyadong tao sa paligid ngayon, at hindi mahalaga kung ililigtas niya si Granny San Fox. Halika, ihahatid na kita. Hinawakan ni Yang Yiu ang kamay ni Medusa, at sa sumunod na sandali, pumasok silang dalawa sa Chaos Bell. Ang Chaos Bell ay ginawa niyang figure na ilang dosenang talampakan ang taas, at ang espasyo ay napakalaki pagkatapos na makapasok dito. Gayunpaman, si Granny San Fox sa loob ay ganap na napigilan ng kapangyarihan ng Chaos Bell at hindi makagalaw. Nang pumasok sina Yang Yiu at Medusa, si Granny San Fox ay nagsalita sa unang pagkakataon at sinabing, haha, anak, pinakamabuting huwag gumalaw sa bilog. Naguguluhan si Yang Yiu. Isa lang itong multo na fighting spirit na sumalakay sa katawan ni Granny San Fox. Naging isda sa chopping board. Masasabing nalalapit na ang kamatayan. Paano ka pa rin magiging kalmado? O ito ba ay kumpiyansa? Hindi napigilan ni Yang Yiu na sabihin, saan ka kumukuha ng tiwala mo? Binigyan kita ng pagkakataong makaalis sa katawan ni Lola San Fox. Ngayon, 100 na lang ang natitira sa iyo, at maaari kang maghintay na mamatay. Hehe, anak, alam ko na ang gagawin mo. Gusto mo lang pumasok sa Sea of Gods para sirain ako, pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi ako Ghost War Soul. Kung may kakayahan kang patayin ako, magiging maayos si Granny San Fox. To be honest, kung papatayin mo ako, matatapos din si Granny San Fox. Kung hindi ka naniniwala, Granny San Fox, hindi, dapat sabihin na kontrolado ni Granny San Fox si Granny San Fox. Sa wakas ay nagsalita ang nilalang na nagtatago sa kanyang katawan sa sarili nitong posisyon at hindi na kinausap si Yang Yian sa pangalan ni Granny San Fox. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpalamig kay Yang Yian. Mukhang ang nilalang na nagtatago sa Granny San Fox ay talagang hindi isang Ghost War Soul, dahil sinabi ni Shen Nung Yuming na ang mga Ghost War Soul ay mga bagong species na binago mula sa mga natitirang kaluluwa, nang walang anumang pag-iisip at katalinuhan, tanging pagpatay na pagpatay. Narinig ko na lang na sinabi ng kabilang partido na hindi siya Ghost War Soul. Kung ito ay totoo, ito ay talagang mahirap harapin. Dahil kahit na ang isang simpleng Ghost War Soul ay sumalakay sa dagat ng mga Diyos ng isang tao, ito ay maaaring lalamunan ang orihinal na kaluluwa o lalaban hanggang sa kamatayan. Nalaman niya ito nang pumasok siya sa dagat ng mga Diyos ni Shigandang at iba pa. Ngunit kung ang kabilang partido ay isang may kamalayan sa sarili at matalinong nilalang, maaari nitong banta ang kaluluwa ni Granny San Fox. Naniniwala ako na hanggat siya ay naglakas loob na sumugod sa dagat ng kamalayan ni Granny San Fox, ang kabilang partido ay maglalakas loob na patayin ang kaluluwa ni Granny San Fox at gagawing ganap na madurog si Granny San Fox. Hindi yun ang gusto niya. Pagtingin kay Granny San Fox sa harapan niya, ang buong katawan niya ay nakakulong sa kapangyarihan ng Chaos Bell nito, ngunit nang tumingin siya sa kanya, hindi siya natakot, at mukha siyang walang takot. Dahil dito, hinatulan ni Yang Yiu na maaaring totoo ang sinabi ng kabilang partido. Pero, kung hindi kaluluwa ng Ghost War, sino ito? At bakit sinalakay nito ang katawan ni Granny San Fox? Hindi niya alam ang lahat ng ito. Ano ka ba? Malalim na tanong ni Yang Yiu. Haha, ano sa tingin mo? Hindi sinabi ni Lola San Fox, o ito ay ang bagay sa katawan ni Lola San Fox na hindi nagsasabi. Lalong naging pangit ang mukha ni Yang Yiu. Ngunit nagsasalita siya habang binibigyan ng pang-anim na tingin si Medusa. Anong gusto mo? Nagpatuloy si Yang Yiu sa pagsasalita, ngunit binigyan ng oras si Medusa para maghanda. Napakasimple. Itago mo na ang sirang kampana mo at bitawan mo ako. Bagay sa akin ang katawan ng matandang Zoro na ito. Gusto ko. Nang sabihin niya ito, ngumiti siya at nagpatuloy,
Huwag kang mag-alala, nabasa ko ang alaala ng matandang Zoro at alam ko kung anong uri ka ng tao. Hindi ko muna lalamunan ang kaluluwa ng matandang Zoro sa ngayon, ngunit hindi mo ako kailangang pilitin. Kung talagang pipilitin mo ako, lalamunan ko ang kaluluwa ng matandang Zoro at hahayaan siyang mawala sa hangin, at pagsisisihan mo ito. Tinatakot mo ba ako? Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. I guess, hehe. Walang takot talaga ang kabilang partido. Ang puso ni Yang Yian ay napuno ng pagpatay na layunin, at sinabi niya ang bawat salita, wala akong pakialam kung ano ka, ngunit ngayon ay malinaw kong masasabi sa iyo na pakakawalan kita. Huwag kang mangarap. Ang iyong banta ay tiyak na isang malaking pagkakamali. Sa oras na ito, ang kabilang partido ay biglang nagsabi sa isang mahigpit na boses, anak, ikaw ay isang binata lamang. Kung hindi ako nawala ang aking katawan, ako ay nakulong sa static na espasyo ng gods, domain sa loob ng 10 milyong taon. Ngayon ay wala na akong katawan at kailangan ang katawan ng matandang Zoro na ito upang linangin. Kung hindi, kung ito ay nakaraan, ginawa kitang buhay. Isa ka lang maliit na ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Karapat-dapat ka ring harapin ako. Bibigyan kita ng 10 paghinga ng oras. Bilasan mo ako, kung hindi, papatayin ko agad ang kaluluwa ng matandang Zoro. Sa wakas, ang kabilang partido ay naging irritable at nagsimulang tawagin ang kanyang sarili na matandang babae. Ilang piraso ng impormasyon ang nahayag sa kanyang mga salita. Siya ay nakulong sa static na espasyo sa loob ng 10 milyong taon at nawala ang kanyang katawan bago siya lumabas. Nagkataon na nasagasaan niya si Granny San Fox. Ang malas ni Lola San Fox. Sa kanyang mga salita, sinumpa niya si Yang Yian bilang isang junior at tinawag siyang ikalimang antas ng Small Heavenly Dao. Ipinapakita nito na ang antas ng paglilinang ng kabilang partido na nauna sa kanya ay hindi bababa sa isang malakas na tao sa antas ng hidaw. 10 milyong taon na ang nakalilipas, siya ay talagang isang matandang lalaki na hindi mamamatay. No wonder may ganyang tono siya. Ngunit sa mga mata ni Yang Yian, malinaw na isa siyang phoenix na walang balahibo, hindi mas mahusay kaysa sa isang manok, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na magsalita ng mayabang. Nang makitang nagagalit ang kabilang partido, biglang sumigaw si Yang Yian, Medusa, gawin mo. Naghihintay ng pagkakataon niyang magalit. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Medusa, at 2 gintong ilaw ang kumislap sa mga mata ng Sun Fox Granny. Sa susunod na sandali, ang mga mata ng Sun Fox Granny ay nagkalat. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Medusa, bilasan mo, ang kamalayan ng kabilang partido ay napakalakas, at ang aking mga double pupils ay hindi maaaring pigilan siya ng matagal. Wala nang oras si Yang Yian para magtanong pa. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at dumiretso sa katawan ng Sun Fox Granny at dumiretso sa malalim na dagat. Habang hawak niya si Medusa upang pigilan ang kamalayan ng kabilang partido, pinasok niya ang dagat ng kaluluwa ng lola ng Sun Fox at pinatay ang kabilang partido, upang ang krisis ay natural na malutas. Kasabay nito, talagang nagtataka si Yang Yiu sa kanyang puso, dahil sinabi ni Medusa na hindi kayang pigilan ng kanyang double pupils ang kalaban sa mahabang panahon, ibig sabihin ay mas malakas ang soul consciousness ng kalaban kaysa Medusa. Hindi niya ito kayang patayin, ngunit maaari lamang siyang pigilan, ngunit hindi niya ito mapipigilan ng mahabang panahon. Napakalakas ng kalaban. Naranasan na niya ang double pupils ni Medusa, at maging siya ay nawala, ngunit ngayon ay hindi na mapigilan ni Medusa ang kalaban sa mahabang panahon. This time, nakabangga na talaga siya ng matigas na lalaki. Ang punto ay hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano ang kabilang partido. Sa kabaligtaran, ito ay hindi isang espiritu ng pakikipaglaban ng multo. Masasabing 10 milyong taon na itong nakakulong dito at nawala ang pisikal na katawan. Sa paghusga sa panahon, isa rin itong sinaunang masamang espiritu, tama ba? Ngunit ngayon ang palaso ay nasa tali at kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Gaano man kahirap ang kalaban, susugurin niya ang dagat ng Sun Fox na isip ni Lola para makipaglaban sa kalaban. Dapat niyang iligtas ang Lola ng Sun Fox. Kahit sino pa ang nagtatago sa kanyang Sea of Sight, susubukan din niyang baguhin ang kanyang pulso. Sa huli, ang kanyang kalaban ay isang malungkot na multo na walang banal na katawan. Siyempre, medyo makapangyarihan ang Dead Lonely Ghost. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.